Si Shiro ay isang karaniwang salaryman sa modernong Japan, namumuhay sa isang walang kabuluhang buhay kung saan pare-pareho ang kanyang gawain araw-araw habang palaging naghahangad ng higit pa. Tuwing umaga ay nagigising siya at sumasakay ng bus papuntang opisina, nagtatrabaho hanggang gabi bago bumalik sa kanyang maruming apartment kung saan niya gugugulin ang natitirang oras sa panunood ng TikTok brain rot. Palagi siyang may mas malaking pangarap sa buhay, at natupad na rin sa wakas ang kanyang mga hiling. Nang isang gabi ay magising siya at makitang nasa isang puting kawalan na walang makita, agad na tumuon ang kanyang mga mata at natuklasan niyang nakaupo siya sa harap ng isang K-pop idol na may puting buhok na nagsasabing siya mismo ang Diyos. Hindi naman 13 taong gulang na batang babae si Shiro, kaya nakaupo lang siya doon na hindi impressed, nagtatanong kung saan talaga siya. Ibinunyag ng Diyos ng K-pop na namatay si Shiro at kasalukuyang nasa limbo kung saan malapit ng tuluyang mawala ang kanyang kaluluwa, ngunit handang bigyan siya ng Diyos ng isang pagpipilian. Ipinakita ng Diyos na kaya niyang ipadala siya sa ibang mundo ng pantasya na tinatawag na Metis kung gusto niya, kung saan maaari niyang muling isabuhay ang kanyang buhay bilang sinumang gusto niya. Kaagad nitong kinuha ang atensyon ni Shiro na parang panaginip na natupad. Agad kinuha ng Diyos ang isang clipboard at sinimulang isulat ang mga espesyal na kasanayan na isasama niya kay Shiro, at hindi nagtagal ay naubos ang oras at ipinadala si Shiro sa mundo ng pantasya ni Metis. Nang muling magising si Shiro, natagpuan niya ang sarili sa gitna ng isang kagubatan at labis na natuwa sa pag-asang makakuha ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Agad siyang bumangon at nagsimulang galugarin ang mundo at di nagtagal ay nakalabas sa kagubatan kung saan nakita niya ang isang maliit na nayon sa malayo. Agad niyang gustong tingnan kung anong mga cool na bagay ang makikita niya doon, pero nagpasya siya na kung pupunta siya ng walang pera, iisipin ng mga tao na kainahinala siya at hindi pa siya bibigyan ng kahit ano para makain. Biglang naalaala niya ang sinabi ng Diyos sa kanya na magkakaroon siya ng mas mahusay na kakayahan sa paghahanap, na magagamit niya para makahanap ng mamahaling mga bagay at sangkap upang maibenta ito sa magandang halaga. Tumayo siya ng may kumpiyansa, hawak ang isang tungkod, at sumigaw para buhayin ang mahika, ngunit napagtanto niyang walang nangyari. Natakot siya rito, dahil nagtataka siya kung niloko lang siya ng Diyos, ngunit di nagtagal ay naisip niya na hindi lang niya ginagamit ang tamang salita para rito. Kapag ginagamit niya ang paghahanap ng salita, nagiging aktibo ang mahikang pang-espiya, agad na ipinapakita sa kanya ang lokasyon ng bawat kolektibong bagay sa kagubatan. Natanto niya na talagang kapaki-pakinabang ang kakayahang ito, at pagkatapos ay sinubukan niyang gamitin ang isa pa sa kanyang mga kakayahan, na nagbibigay daan sa kanya upang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa partikular na bagay na iyon. Sinubukan niya ang iba't ibang kombinasyon ng mga salita, hanggang sa wakas ay natulungan siya ng salitang scan, na ma-activate ang kanyang mga kakayahan, at nagawa niyang makakuha ng mas maraming impormasyon tungkol sa uri ng mga bagay na maaari niyang tipunin. Tulad mo sa buffet, kinuha ni Shiro ang lahat ng bagay na kaya niya at sinuri ang antas ng mga ito bago ilagay lahat sa kanyang side bag, na mahiwag din at nagbibigay daan sa kanya na mag-imbak ng maraming bagay hanggat maaari nang walang anumang kainahinalang bayad sa subscription. Sa lahat ng materyales na ligtas na nakalagay sa kanyang tote bag, nagpasya siyang magtungo patungo sa nayon. Sa paglubog ng araw sa abot tanaw, sa wakas ay narating ni Shiro ang pangunahing tarangkahan ng nayon, na binabantayan ng nag-iisang gwardya. Binati ni Shiro ang lalaki na nagpagising sa kanya mula sa pagtulog, at lumalabas na ang mga tao sa nayong ito ay pawang mga maikling hari, na ginagawang si Shiro ang pinakamataas na lalaki dito, na nangangahulugang maraming babae para sa kanya. Tinanong ng gwardya kung si Shiro ay isang mandirigma o isang kabalyero, ngunit nagulat nang malaman na si Shiro ay pangunahing isang mangangalap, na hindi karaniwan sa mundong ito. Binuksan ng bantay ang pinto para kay Shiro at sinabihan siyang hanapin ang pangunahing tindahan sa sentro ng nayon, na karaniwang nagbebenta ng mga bagay tulad nito. Pumasok si Shiro sa mapayapang nayon at nagsimulang maglakad sa malapad na daan kung saan maraming taga-nayon ang nakatingin sa kanya mula sa malayo, nagtataka kung sino ang bagong estrangherong ito. Si Shiro naman ay dumiretso sa pangunahing tindahan at pumasok sa madilim na tindahan. Malugod siyang binati ng lalaking nasa likod ng counter at tinanong kung ano mismo ang gusto niyang ibenta. Kinuha ni Shiro ang isang bilog at makinis na bato na hugis itlog, na agad na kinuha ng tindero at kinilala bilang dumi ng anteater.
Sinasabi niya na hindi pa siya nakakita ng ganitong perpektong halimbawa at sinasabi kay Shiro na gusto niyang bilhin ito sa kanya sa halagang 5 pilak na barya. Napagtanto niya na ang 5 pilak na barya ay katumbas ng $350, na mas malaking halaga kaysa sa makikita ng karamihan sa inyo. Agad siyang pumayag sa kasunduan, na nagpasaya talaga sa tindero, dahil patuloy niyang pinupunasan ang kanyang mukha ng dumi. Tinanong ng tindero kung may iba pang ibebenta si Shiro at agad inilabas ni Shiro ang lahat ng gamit na tinago niya mula sa kagubatan. Lubhang nagulat ang tindero sa dami ng mga paninda na napakataas ng kalidad, at tinanong niya si Shiro kung bakit pa siya pumunta sa isang maliit na nayo na tulad nito para magbenta ng mga kamanghamanghang paninda na makapagbibigay sa kanya ng malaking kita sa anumang malaking lungsod. Agad na nagsinungaling si Shiro na isa lamang siyang manlalakbay na nangongolekta ng mga bagay at naglalakbay sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kinikilala naman ng tindero ang kanyang talento at binibigyan siya ng trabaho para mangolekta ng ilang mahahalagang hiyas mula sa mga bundok na may yelo sa malapit, kung saan baka makatagpo rin siya ng ilang halimaw. Hindi sigurado si Shiro kung gusto niyang sumali sa ganitong misyon sa ngayon, pero nangako ang tindero na babayaran niya ng $20,000 ang mga hiyas, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang tanggapin. Sa pagtatapos nito, nagpaalam siya sa tindero at naglibot sa nayon hanggang sa makahanap siya ng bahay panuluyan para sa kanyang sarili. Nakakuha siya ng komportableng kwarto sa loob at humiga sa matigas na kama, pagod mula sa trabaho ng araw, at sana ay makaligo siya para maalis ang dumi at grime sa katawan niya. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto at pumasok ang isang batang babae sa silid na may batyang puno ng tubig para maghugas siya. Si Shiro naman ay palaging nagsya-sure lang at nagtatanong kung ano ang gagawin niya sa kalokohang ito. Sinabi ng batang babae sa kanya na mabaho siya at kailangan niyang maghugas ng sarili gamit ang basang tuwalya para malinis, pero tinanong ni Shiro kung may shower sila sa halip. Naguluhan ang dalaga sa sinabi nito, at sinabi kay Shiro na wala silang ganoong bagay dahil tanging ang mga maharlika lamang ang nakakaligo ng maayos habang ang iba ay kailangang maglinis ng sarili gamit ang tubig at tuwalya. Hindi makapaniwala si Shiro na ang isang simpleng bagay tulad ng pagligo ay ipinagkakait sa mga karaniwang tao, ngunit sinabi sa kanya ng batang babae na may ilang salamangkero na kayang magsagawa ng mahika at magbigay ng ligo sa iba kapalit ng pera. Ang impormasyong ito ay nagbigay kay Shiro ng biglaang ideya, at itinulak niya ang batang babae palabas ng silid pagkatapos ibigay sa kanya ang pera na may kaunting tip. Pagkasara ng pinto, nagsimulang magsanay si Shiro sa kanyang mga salamangka at sa wakas ay nagawa niyang gumamit ng isang salamangka na ginawa siyang nagbibenta ng tubig, na nagbigay daan sa kanya na maligo na kailangan niya. Sa wakas, pagkatapos magayos, humiga siya sa kama dahil sa pagod, namimiss pa rin ang kanyang pagligo, ngunit nagpa siya na matulog para maaga siyang makapagsimula sa araw. Kinabukasan, nagising siya bago pa sumikat ang araw at nagtungo sa kagubatan upang mang-alap ng iba't ibang bagay. Habang naghahanap ng ilang kabute, agad niyang napansin ang isang kakaibang marka na nagmumula sa isa sa mga palumpong kaya pumasok siya upang imbestigahan ito, at nakita niya ang isang nabubulok na bangkay sa lupa. Nagulat siya at natamba sa kanyang bago huminga at tiningnan ng mas mabuti. Nalaman niya na ang lalaking ito ay miyembro ng Security Corps na malamang namatay sa pakikipaglaban sa ilang halimaw. Nagtataka siya kung dapat na lang siyang umalis sa lugar pero nagpasya siyang hindi. Kinuha niya ang bangkay at inilibing ng malalim sa lupa bago inilagay ang kanyang espada bilang lapida para sa libingan ng lalaking namatay. Nang maayos na ang lahat, nagpasya siyang maghanda ng hapunan at dahil palubog na ang araw, una siyang gumawa ng mahiwagang harang sa paligid niya bago umupo sa lupa at maglagay ng palayok sa bukas na apoy. Dahil hindi siya isang idiot sandwich, nagpasya siyang magluto ng sarili niyang hapunan gamit ang ilang ligaw na berdeng gulay na nakita niya at kaunting karne na mayroon siya. Gumagawa siya ng nilagang gawa sa mga sangkap na sobrang sarap, na nagtatapos sa gabi ng masaya. Kinabukasan, naglakad siya patungo sa masukal na gubat na puno ng mga patay na puno at ulap, kaya mahirap makakita kahit sa liwanag ng araw. Ginagamit niya ang kanyang liwanag na mahika para makakita at pumasok sa loob ng kagubatan. Alam niyang kilala ang lugar na ito na maraming halimaw, ngunit sa abot ng kanyang makikita ay walang nabubuhay na naroroon sa loob ng kagubatan. Nagsimula siyang mangolekta ng anumang may halaga,
at hindi nagtagal ay tapos na siya sa lugar at nagpa siya ng umalis. Nakita niya ang ilaw sa labasan at nagmadaling tumakbo patungo rito, hindi alam na diretso siyang tumatakbo patungo sa isang mapanganib na bangin. Nagtapos siyang mahulog sa kuweba at tiyak na namatay kung hindi dahil sa kanyang mabilis na pag-iisip habang ginagamit niya ang mahikang panglipad upang muling makontrol ang sarili at magsimulang lumutang sa hangin. Marahan niyang hinawakan ang lupa at bumantong hininga ng maluwag, napagtanto kung gaano siya kalapit sa kamatayan, at nagpa siya na mas seryosohin ang mga bagay-bagay at maging mas maingat mula ngayon. Muli niyang ginamit ang kanyang liwanag na mahika sa loob ng kuweba at ikinagulat niya, ang lugar ay puno ng iba't ibang uri ng mga mineral. Mabilis niyang kinuha ang isang maliit na martilyo at nagsimulang magtrabaho, kinukutkat ang mga mineral mula sa mga nakapaligid na bato, at hindi nagtagal ay napuno ang kanyang bag ng sapat na dami. Napansin niya ang isa pang mineral sa malayo, ngunit biglang lindol ang nagpaalala sa kanya na hindi siya maaaring magtagal dito, kaya mabilis niyang ginamit ang kanyang magic na fireball para pasabugan ang bato upang mas mabilis niyang makuha ang mineral. Sa kanyang tuwa, ang mineral na ito ay lumalabas na ang mithril ore na gusto ng tindero kaya mabilis niya itong isinilid sa kanyang bulsa, ngunit nagpa siya pa ring pumasok ng mas malalim kahit na may isa pang lindol na tumama. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin niya ang ilang asul na liwanag na nagmumula sa dulo ng tunnel, kaya sinundan niya ito, at nakita niya ang isang bakana na may pinakaasul na lawa na nakita niya sa gitna nito. Mabilis siyang bumaba sa mga bato para suriin ang lawa, na nagresultang SS tier, mahiwagang tubig. Ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa ngayon, kaya agad siyang nagpasya na kailangan niyang magdala ng ilan ito pabalik, ngunit nagsimula siyang mag-isip kung mayroon siyang kantina na sapat ang laki para maglaman ng tubig, at kung tatagas ito. Bago pa man siya makapagpasya ng anuman, isang malaking itim na dragon ang lumitaw mula sa kailaliman, nagwisik ng tubig sa lahat ng dako, at binasa rin si Shiro, habang siya ay sumisigaw, nagtatanong kung sino ang gumising sa kanya mula sa kanyang malalim na pagtulog. Sapat na ang nakita ni Shiro, at hindi man lang siya nag-atubiling bumalik sa kanyang dating estado bilang isang lalaking walang sweldo na laging yumuyuko sa bawat taong nakakasalamuhan niya. Yumuyuko siya sa dragon, humihingi ng paumanhin sa pagpasok sa pugad nito, ngunit natatawa ang dragon dahil hindi pa siya nakakita ng lalaking may ganitong katapangan at tinanong kung sino talaga siya. Sumagot si Shiro na siya ay isang normal na tao, na hindi pinaniwalaan ng dragon dahil nararamdaman nito ang malaking dami ng enerhiyang mahika na dumadaloy sa buong katawan ni Shiro, na halos kasing lakas ng enerhiyang mahika sa mga dragon mismo. Tinanong ng dragon si Shiro kung matutulungan niya ito, dahil tanging ang isang taong may napakalaking kapangyarihan sa mahika lamang ang makakatulong sa kanya sa sitwasyong kinasasadlakan niya. Sinasabi niya na may itlog siya na hindi pa napipisa kahit matagal na, at tinatanong niya kung matutulungan siya ni Shiro dito. Sinasabi niya na hindi niya hihilingin na gawin niya ito ng libre, at simpleng hinahawakan ang tubig kung saan lumalabas ang 12-dosenang malalaking mithril ores. Agad-agad pumayag si Shiro sa kasunduan, kaya kinuha ng dragon ang isang itim na itlog at itinapon nito patungo kay Shiro. Hinawakan ni Shiro ang itlog, sinusubukang pakinggan ang tibok ng puso bago nagtanong kung ano talaga ang dapat niyang gawin dito. Biglang naaalala niya na dapat mainit ang mga itlog, kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan sa init para magbigay ng init sa balat ng itlog na biglang nagsimulang sumipsip ng lakas mula kay Shiro, na nagpapaisip sa kanya kung ito ba ay isang panloloko at kung siya ba ay malapit ng mamatay. Nawalan siya ng malay at nakita ang sarili na napapaligiran ng mainit na tubig kung saan lumitaw ang isa pang Diyos ng K-pop na may itim na buhok, na nagsasabing nagsimula ng gumawa ng si Shiro na nakakagambala sa daloy ng mundong ito. Tinanong ni Shiro kung patay na siya, ngunit sumagot ang Diyos na hindi pa, at kasabay nito, bumalik sa katinoan si Shiro, nagising sa kadiliman. Ginagamit niya ang kanyang liwanag na mahika para lang malaman na matagumpay na nakalabas sa kanyang itlog ang sanggol na dragon. Tila tuwang-tuwa ang dragon habang nakakahanap ng balanse ang sanggol na dragon sa lupa. Nagpasalamat ang dragon kay Shiro sa tulong nito at hiniling sa kanya na bigyan ito ng pangalan. Tulad ng isang tanga, nagpasya si Shiro na tawagin ang sanggol na dragon na B. Pagkatapos ay ganap na nagulat si Shiro nang sabihin ng dragon na mula ngayon ay mananatili si B kay Shiro mismo. Hindi makapaniwala si Shiro na ang isang bagay na napakabihira at napakaganda ay maaaring nakatali sa kanya,
ngunit sinabi sa kanya ng malaking itim na dragon na napakalakas na siya at tiyak na mapoprotektahan niya ang sanggol. Sa pagkawala ng dragon sa ilalim ng tubig, naiwan sina Shiro at Bee upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay ng magkasama. Si Shiro at si Bee ay lumabas na sa kuweba at gabi na noon. Nagsimulang lumipad-lipad si Bee ng masaya dahil ito ang unang pagkakataon niyang makita ang mundo sa labas, at napagtanto ni Shiro na madilim na rin sa lalong madaling panahon. Nagpasya siyang magkampo malapit at pagkatapos ay pinuno niya ang isang baso ng mahiwagang tubig mula sa lawa. Ginamit ng sinaunang dragon ang kanyang mahika upang i-connect ang mahiwagang bag ni Shiro sa lawa, dahil napakahalaga ng mahiwagang tubig para sa paglaki ni Bee. Mabilis niyang inubos ang isang baso at pagkatapos ay humingi ng isa pa, at binuhusan siya ni Shiro ng panibagong puno. Gayunpaman, buong pusong ibinigay ito ni Bee sa kanya dahil gusto niyang uminom siya ng masustansyang tubig at maging masaya rin. Pagkatapos nito, gumamit si Shiro ng ilang mahiwagang bato para gumawa ng harang, para hindi na mahirapan pang bigkasin ng malakas ang buong mga salamangka. Alam niya na talagang bihira ang mga mahiwagang bato sa mundong ito matapos basahin ang isang aklat na binili niya kay Shakespeare, ngunit hindi ito problema para sa kanya dahil madali siyang makagawa ng mga mahiwagang bato. Pinagsasama niya ang kapangyarihan ng init sa kanyang palad at lumilikha ng isang mahiwagang bato na nagbubunga ng kontroladong apoy para sa pagluluto ng pagkain. Nang nakasindi na ang apoy, sinimula ni Shiro ang paghahanda ng nilagang karne at hindi mapigil ang tumulo ang laway ni Bee nang makita ito. Sa tingin ni Shiro, dapat ay kaya niyang tunawin ang ilang nilaga kaya binigyan niya ito ng isang mangkok. Binalaan niya ito na masyadong mainit, pero mabilis itong ininom ni Bee at napaso ang dila niya, na medyo nakakaawa para sa isang dragon. Kailangang hipa ni Shiro ang nilagang upang lumamig ito at mainom niya, at ininom ito ni Bee hanggang sa siya ay busog at pagod. Nahanap ni Shiro na talagang cute siya, pero tinanong niya ito kung hindi ba niya namimiss ang kanyang ama. Agad na tumalon si Bee para yakapin siya at sabihing masaya siyang kasama siya. Sinuri ni Shiro ang kanyang mga estatistika at nalaman niyang nasa ranggo B na siya at may ilang kahangahangang regalo. Nagulat siya nang basahin iyon, pero naisip niya na gaano man kalakas si Bee, bata pa rin ito at kailangan niya ng gabay ng isang nasa hustong gulang. Sinimulan niyang sabihin sa kanya na kahit mas malakas siya kaysa sa kanya, huwag siyang gagawa ng anumang walang ingat at makinig sa kanya, ngunit ang sanggol na dragon ay masyadong inaantok at nagsimulang humilik habang nagtuturo. Nang makita siyang natutulog, naisip ni Shiro na nakakuha siya ng cute na kapartner, pero hindi sa paraang hiniling niya sa Diyos ng K-pop, at nagtataka kung sinadya ba ng Diyos ang ginawa nito. Kinabukasan, umakyat si Shiro sa bangin na pinagbagsakan niya kahapon at nakarating sa kagubatan. Sa kanyang pagtataka, ibang-iba ang hitsura ng kagubatan at naisip niya na isa ito sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa mundong ito. Habang sinisimula ni Bee na galugarin ang kalapit na lugar, nagpasya si Shiro na maghanap ng mga kapaki-pakinabang na bagay at nakahanap ng maraming bagong damo. Biglang nakaramdam siya ng kakaibang kiliti at sa susunod na sandali, lumilipad si Bee patungo sa kanya, halatang takot sa isang bagay. Agad na naghanap si Shiro ng mga halimaw sa malapit at lumitaw ang isang grupo ng mga tagapagpahiwatig sa radar. Nakakagulat iyon dahil wala siyang nakitang anumang halimaw noong nakaraang araw at nagtataka kung nawala na ang kanyang masamang amoy na nagtataboy sa mga halimaw. Hindi siya natatakot lumaban sa mga halimaw dahil baka makakuha siya ng magagandang materyales pagkatapos silang talunin. Gayunpaman, hindi lang sa kagubatan ang panganib at hindi nagtagal ay may lumitaw na C-rank na Rock Falcon sa likod niya. Takot na takot si Bee sa mabangis na mukhang nilalang, pero cute naman ito kay Shiro kumpara sa sinaunang dragon. Habang binabasa niya ang paglalarawan sa halimaw, natuklasan niyang masarap ang karne nito, at sapat na iyon para habulin niya ang halimaw. Una siyang gumawa ng kalasag at pagkatapos ay nagpaputok ng mga tinak na yelo sa Rock Falcon, na agad itong bumagsak. Masaya si Shiro dahil nakakuha siya ng isang sangkap, pero pagkatapos ay itinuro ni Bee ang mga halimaw na nagmumula sa gubat. Tumingon siya para makita ang mga lobo na may mga ahas bilang buntut at nagpasya na harapin sila sa malapitang labanan. Nagbabato siya ng mga spell ng pagkaakit para maging mas magaan at mas mabilis ang kanyang katawan, kaya nang atakihin siya ng unang lobo, iniiwasan niya ito sa pamamagitan ng pagtalon ng mataas sa hangin.
Pagkatapos ay ginagawa niyang sobrang tigas ang kanyang katawan sa pamamagitan ng mahika at nagbigay ng sipa sa ulo ng unang lobo, na agad nitong ikinamatay. Inatake siya ng ibang lobo, pero masyadong mabilis si Shiro para sa kanila. Iniiwasan niya ang kanilang mga atake at tinatapos sila gamit ang malalakas at mabilis na sipa. Nangongolekta si Shiro ng karne mula sa lahat ng halimaw, ngunit pagkalipas ng ilang sandali, nakita niya ang mas maraming halimaw na nagmumula sa kagubatan. Nainas siya ngayon dahil hindi siya pwedeng patuloy na lumaban magpakailanman, kaya nagpasya si B na tulungan siya. Sinusubukan niyang lumipad habang cargo siya si Shiro at iniisip ni Shiro na hindi niya kaya iyon. Gayunpaman, ginagamit ni B ang kanyang lakas bilang babae para siya ay itaas at nagpasya si Shiro na tulungan siya sa pamamagitan ng pagbawas ng kanyang timbang. Nagpalabas siya ng mahika para gumaan ang kanyang sarili, pero hindi inaasahan ni B iyon at biglang lumipad ng mataas sa kalangitan. Nagpanik si Shiro at sinabi sa kanya na masyado siyang lumilipad ng mataas at nabigla si B kaya binitawan siya nito. Nagsimulang sumigaw si Shiro habang bumabagsak sa lupa, ngunit ang mga puno ay nagsilbing unan at ligtas siyang nakarating sa ibaba. Hinabol siya ni B at sinimulang dilaan ang mukha niya, at si Shiro naman ay inis kay Loki. Habang bumabangon siya, nakita niyang nakalabas na sila sa kagubatan, dahil mas mabilis si B kaysa sa isang fighter jet. Nagpasalamat siya sa pagtulong nito sa kanya at hiniling niya na bawasan ng kaunti ang lakas nito sa susunod dahil mas marupok siya kaysa rito. Pero hindi naiintindihan ni B ang mga komplikadong salitang iyon at mahigpit siyang niyakap, na nagdulot ng ilang bali sa tadyang. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay patungo sa nayon at nagsimulang iwagayway ni Shiro ang isang sanga na nakita niya sa kanyang backpack. Sinabi niya kay B na ito ang sangay ng maalamat na puno ng Yggdrasil na sinasabing sumasalamin sa mundo mismo, ngunit kasalukuyang natutulog. Well, alam ni B kung paano gisingin ang natutulog na sangay at humihinga siya ng ulap ng mabahong gas na nagiging tungkod ang maliit na sangay. Nagulat si Shiro nang makita ito at nagtataka kung magagamit ba ng isang mangangalap na katulad niya ang isang tungkod. Ayaw niyang isipin ng mga tao na siya ay isang normal na salamangkero o kung ano paman, ngunit nag-ambala ang kanyang mga iniisip nang marinig niya ang isang malakas na dagandong. Agad na nagiging alerto at handang lumaban si Shiro, ngunit lumipad si B patungo sa direksyon ng dagandong, na nag-alala sa kanya. Sinundan siya ni Shiro at nakita niya itong umiikot sa paligid ng isang puno. Sa sandaling makarating siya sa puno, nakita niya ang isang gusgusing at pagod na elf at tinanong kung inatake siya ng halimaw. Tumanggi ang diwata at biglang tumunog ng malakas ang kanyang tiyan na ikinagulat ni Shiro. Sinabi ng babaeng elf sa kanya na 3 araw na siyang hindi kumakain at hindi makapaniwala si Shiro na ang nakakatakot na dagandong ay talagang nagmumula sa kanyang tiyan. Humihingi siya ng tubig, at agad siyang binigyan nito ng bote niya na inubos niya kaagad. Mas gumagaan ang pakiramdam niya sa tubig, pero hindi naman ito nababawasan ng gutom niya at nagsimulang maghanap si Shiro ng baon na dala niya. Iniaalok niya ang baonan sa batang babaeng elf na sakom na nilamon nito at pagkatapos ay nagpalabas ng hyperbeam ng kagalakan, sinasabing napakasarap ng pagkain na parang pupunta na siya sa langit. Nagulat si Shiro dahil hindi niya kailanman inisip na maaaring maging ganoon kabastos ang mga elf, ngunit sinabi niya sa kanya na masarap ang pagkain dahil 3 araw na siyang nagugutom. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung paano siya naubusan ng pagkain ng napakabilis gayong may isang nayon na hindi naman kalayuan sa kinaroroonan niya. Hindi siya komportable sa tanong at pagkatapos ay sinimulan siyang asarin ni Shiro, sinasabing kahit ang mga noob na walang alam ay may dalang baon sa kanilang paglalakbay. Nagalit ang duwende at lumapit para makipagtalo sa kanya, pero agad na umatras si Shiro dahil mabaho siya. Sabi ng rasistang may OCD na ito, akala niya ang mga duwende ay mabango tulad ng peppermint at strawberry, pero ang amoy niya ay parang sariwang dumi ng hayop. Nagagalit ang duwende sa kanya at sinasabing hindi niya nalinas ang sarili niya dahil kailangan niyang magkampo ng maraming araw. Mabilis siyang naghanda para umalis pagkatapos noon, nagpasalamat kay Shiro sa pagkain, pero sinabi sa kanya na bakla ang pagtawa sa isang kakikilala lang. Tumakas siya kasama iyon at naiwang bigo si Shiro matapos ang kanyang unang pagkikita sa isang elf. Anyway, bumalik siya sa pagkuha ng mga materyales at pagkatapos ay lumabas ng kagubatan.
Nakita ni B ang isang karwahe na papalapit sa kanila mula sa layong mahigit 1 milya at talagang humanga si Shiro doon. Hindi nagtagal, lumapit na ang karwahe at namangha si Shiro nang makita niyang isang unicorn ang humihila nito. Nagulat din ang negosyanteng nagmamaneho ng karwahe nang makita siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabi ni Shiro sa kanya na papunta siya sa nayon ng Tormi at sumilip ang pamilya ng mangangalakal mula sa karwahe upang makita kung sino ang nasa labas. Tiningnan ng lalaki ang tungkod ni Shiro at tinanong kung siya ay isang salamangkero o kung ano paman, at kinakabahang sumagot si Shiro na siya ay isang mangangalap lamang. Mas kahanga-hanga iyan dahil bihira lang ang pagtitipon ng mga eksperto sa mundong ito. Pagkatapos ay inanyayahan ng lalaki si Shiro na sumama sa kanila dahil pupunta rin sila sa nayon ng Tormi. Tinanong niya ito kung okay lang ba para sa isang kasing tangkad at kasing bigat niya na sumakay sa karwahe, ngunit walang problema ang lalaki doon. Tinanggap ni Shiro ang alok nito at pumasok sa karwahe, at nalaman na nakakatawa ang mga bata sa kanya dahil sa sobrang taas niya. Habang nagpapasalamat si Shiro sa pamilya sa paghatid sa kanya, sinabi nila na hindi naman malaking bagay iyon dahil laging nagtutulungan ang mga tao sa rehiyong ito. Talagang palakaibigan sila sa kanya at pakiramdam ni Shiro na masyado silang mapagtiwala para sa kanilang sariling kabutihan. Tinanong niya sila kung ano ang gagawin nila kung siya ay isang bandido, at pagkatapos ay sinubukan niyang takutin ang mga bata, ngunit sinabi sa kanya ng batang lalaki na hindi siya maaaring maging bandido dahil hindi tumunog ang kampana. Hindi naiintindihan ni Shiro, kaya ipinakita sa kanya ng babae ang isang kampana na may magic crystal sa loob nito na tumutunog kapag may masamang tao sa malapit. Namangha si Shiro sa ideyang ito at naisip niyang kaya rin niyang gumawa ng mahiwagang kristal mismo. Bigla niyang naalaala na hindi pa siya nagpapakilala, kaya sinabi niya sa pamilya ang tungkol sa sarili niya at nagpakilala rin sila. Ang lalaking nagmamaneho ng karwahe ay si Palem, ang kanyang asawa ay nagngangalang Elisa at ang kanilang mga anak ay sina Yunan at Cain. Habang nagpapalitan sila ng bati, biglang nag-ingay si B at napansin ng mga bata na ang tunog ay nanggagaling sa likod ni Shiro. Sabik silang makita kung ano ang tinatago niya sa ilalim ng kanyang Amerikana at kinabahan si Shiro, sinasabing bihira ang monster na iyon kaya baka magulat sila kapag nakita ito. Sinabi ni Elisa sa kanya na hindi naman malaking bagay iyon dahil karaniwan ang may mga halimaw na kasama ang mga adventurer. Ang pahayag na ito ay nagbigay kay Shiro ng lakas ng loob upang palabasin si B, ngunit pagkatapos lamang siyang babalaan na huwag kumagat kan inuman. Nasisiyahan ang mga bata sa kakyutan ni B, pero nagulat ang mga magulang dahil bihira lang ang mga dragon. Tinanong ni Palem si Shiro kung isa siyang Dragon Knight dahil may alagang dragon siya, at ipinaliwanag nito na nagkataong nakahanap siya ng itlog ng dragon at pinisa ito. Pero mas nakakagulat pa iyon para kay Palem at Elisa. Sinasabi nila na talagang mahirap makita ang mga Dragon Knight at mas bihira pa ang mga dragon. Naging interesado si Shiro sa mga Dragon Knight ngayon, at batay sa anime na napanood niya sa nakaraang buhay, iniisip niyang tiyak na napakalakas nila. Hindi nagtagal, dumating ang gabi at nagpasya ang pamilya na magtayo ng kampo. Lumilikha si Shiro ng liwanag at pagkatapos ay naglalagay ng mga mahiwagang bato sa paligid ng camping upang lumikha ng hadlang. Sinabi niya sa lahat na ang mga mahiwagang bato ang maglalayo sa mga halimaw, pero kung may mangyari, aabisuhan sila ni B. Tubos na nagtitiwala ang pamilya kay B sa halip na kay Shiro at sa mga mahiwagang bato, at bahagyang nadismaya si Shiro. Pagkatapos nito, naghahanda si Elisa para magluto ng hapunan, pero hiniling ni Shiro na siya na lang ang magluto. Inilabas niya ang mga kagamitan sa pagluluto at mga sangkap mula sa kanyang mahiwagang bag, na isa pang sorpresang para sa pamilya. Pagkatapos ay naghanda siya ng pagkain gamit ang mga sangkap na nakita niya ngayong araw, at lahat ay namangha sa lasa. Nagsimula pa ngang umiyak si Palem dahil sobrang nabagot siya matapos kumain ng tuyong karne araw-araw sa buong paglalakbay. Sabi niya si Shiro ay tiyak na isang salamangkero, at siya ang salamangkero ng panlasa. Nagsimulang tumawa ang lahat sa sinabi nito, at pagkatapos ay kumanta at sumayaw sila bago matulog. Ito ay isang bagong karanasan para kay Shiro na dati ay mag-isang kumakain ng hapunan sa daigdig, at nararamdaman niya na ang pagkakaroon ng kasama habang kumakain ay talagang magandang bagay. Pagsikat ng araw, nagtatrabaho na si Palem sa paglilinis ng renda at karwahe.
Habang nasa kanilang mapangaraping mundo ang mga bata, kasama si B na nakasiksik sa pagitan nila, si Shiro naman ay gising na at naglalakad-lakad, nakaupo sa lupa, at nagpapalipas ng oras habang nililinas ang kanyang gunting hanggang common tab. Lumabas din si Elisa mula sa karwahe pagkatapos ayusin ang lahat at binati si Shiro, sinasabing sinumang nag-aalaga ng maayos sa kanilang mga kagamitan ay magiging magandang manlalakbay. Napagtanto ni Shiro na nitong huli ay talagang nasisiyahan siya sa kanyang buhay, at kahit na nagkaroon siya ng klase ng mga ngalap ng walang kahirap-hirap, baka likas siyang mahusay dito. Hindi nagtagal, naghanda na silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, ngunit sa pagkakataong ito, tinanong ni Shiro kung maaari siyang humawak ng tali sandali at malugod na pumayag si Palem. Hindi nagtagal ay umupo siya sa harapang upuan sa tabi ni Palem, at nagpatuloy silang sumulong ng walang anumang problema. Tila napakatalinong hayop ang unicorn dahil nakikinig at tumutugon ito sa bawat utos ni Shiro. Hindi nagtagal, nagising din si Sunbi ng maayos at agad na lumipad patungo kay Shiro bago dumapo malapit sa kanyang mga binti. Pagkatapos ng madaling paglalakbay ng ilang oras pa, sa wakas ay nakita nila ang unang sulyap ng nayon ng Tormi, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa harapang gate. Bumaba si Shiro doon mismo, habang nagpasalamat si Palem at ang kanyang pamilya sa magandang oras na nakasama nila siya bago nagpatuloy. Tila kilala ng gwardya kung sino si Palem dahil nagkomento siya na laging dala ni Palem ang tagsibol. Naging interesado si Shiro dito, at tinanong niya ang bantay kung ano talaga ang ginagawa ni Palem. Sumagot ang bantay na si Palem at ang kanyang pamilya ay naghahanap ng mas maiinit na rehiyon dahil manghahabi siya sa hanap buhay. Kaya tuwing darating si Palem sa nayong ito, nangangahulugan iyon na malapit na rin ang mainit na tagsibol at tag-init. Ayon sa bantay, mas kaunti na ang mahuhuling hayop sa mga lugar na ito kamakailan, na nagpapaintindi kay Shiro kung bakit tuwang-tuwa si Palem sa pagkain. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigyan siya nito ng kakayahang maging mahusay na mangangalap, dahil hindi na niya kailangang mag-isip kung saan kukuha ng pagkain o pera. Ilang sandali pa ay pumasok siya upang makipagkita sa may-ari ng tindahan na nagbigay sa kanya ng misyon at ipinakita ang lahat ng nakuha niyang kayamanan. Malaking oras ang ginugugol ng tindero sa pagtingin sa mga gamit isa-isa, pero tila partikular siyang interesado sa isa sa mga bato. Hindi nagtagal ay humarap siya kay Shiro, tinanong kung saan niya natagpuan ang partikular na batong ito, dahil hindi lang ito ordinaryong mithril ore, kundi ito ay isang mahiwagang mithril ore. Walang kaalam-alam si Shiro tungkol dito, pero sinasabi ng tindero na ito ang bagay na nasa mga alamat. Sa wakas, nagulat si Shiro, at tinanong kung mahal ba ito. Sinubukan ng tindero na ipaintindi sa kanya ang laki ng natuklasan sa pamamagitan ng pagsasabi na ang batong ito ay naglalaman ng napakalaking halaga ng puro mana, at kahit 2 o 3 bato lang ay sapat na upang palitan ang lahat ng magic stones sa kahariang ito. Nagulat si Shiro dito, pero ayaw niyang ipaalam ang kanyang espesyal na kakayahan, kaya sinabi niyang basta na lang niya ito natuklasan. Hindi naman naniniwala ang tindero, sinasabing kahit random lang niya ito nakita, tiyak na may malaking kasanayan siya kasama ang sapat na swerte. Sinabi niya kay Shiro na sayang ang kanyang kakayahan dito at dapat siyang lumipat patungo sa susunod na malaking lungsod mula sa nayong ito na kilala bilang Belkane. Doon niya makikita ang mga taong talagang may pondo para bumili ng mga bagay na tulad nito, at makakatulong din ito sa kanya na matuto ng higit patungkol sa mundong ito. Iminumungkahi rin niya na sumali siya sa isang samahan na makapagbibigay sa kanya ng kaalaman sa antas na mas mataas, na tiyak na makakatulong sa kanya sa mga susunod pang pakikipagsapalaran. Mamaya ng gabing iyon, nagpahinga siya sa kanyang kwarto at nagsimulang magsaliksik patungkol sa mga guild at adventurer, na pagtanto na ang pagiging adventurer ay talagang kapaki-pakinabang para sa kanya, ngunit hindi siya nagmamadali. Nagpasya siya na ang susunod niyang hakbang ay ang umalis patungong Belkane at sumali sa isang guild, ngunit sa ngayon ay mananatili muna siya sa paligid ng Tormi. Lumipas ang ilang araw kung saan inalok niya ang hayop na pinatay niya ilang araw na ang nakalipas upang lutuin para sa buong nayon. Dahil kulang ang laro, lahat ay nagustuhan ang lasa ng karne at malamang na may salmonella, pero kahit ang mga masasamang tao sa nayon ay nag-e-enjoy kaya mission accomplished. Nagpalipas pa siya ng ilang araw sa paglilibot sa nayon para mang-alap ng mga bagay, ngunit hindi nagtagal ay naghanda na siyang umalis.
Binigyan siya ng mabait na matandang babae ng isang bangkos ng mga pampalasa at rekado na dadalhin niya para sa kanyang paglalakbay bago sinabi sa kanya na gustong-gusto ng mga taga-nayon na mas matagal pa siyang makasama dahil nasanay na silang naroon siya. Nangako si Shiro na babalik balang araw, ngunit sa ngayon kailangan niyang magpatuloy sa kanyang paglalakbay upang matiyak na sapat ang kanyang mga kagamitan. Binigyan siya ng matandang babae ng isang bangkos ng mga baon na lutong bahay dahil mahaba ang paglalakbay patungong Beltane, na aabutin siya ng halos 1 buwan upang matapos. Sinabi niya sa kanya na bumalik sa nayong ito kung sakaling ma-homesick siya, at nagpasalamat si Shiro bago bumalik sa kanyang kwarto. Pinatulog niya si B para sa mahabang paglalakbay bukas at magpapahinga na rin sana para sa gabi, nang maisip niya kung gaano kabait ang mga taga-baryo sa kanya hanggang ngayon, at naisip niya na marahil ay dapat din siyang magbigay ng kapalit. Sa sinabing iyon, bumangon siya mula sa kanyang kama at lumakad patungo sa mesa kung saan tiningnan niya ang lampara at ang mahiwagang batong mithril. Sa paggawa nito, iniisip niya kung paano kailangang manatili sa labas araw-araw ng bantay ng nayon para lang masiguradong walang makapasok na halimaw sa nayon. Kaya ginamit niya ang kanyang pagkamalikhain at ang mana ng mga mahiwagang bato para pagsamahin ng parol at lumikha ng bagong mahiwagang bagay. Kinabukasan ng umaga nang handa na siyang umalis, buong nayon ang pumunta para samahan siya sa kanyang paglalakbay. Napagtanto niya kung paano naging tunay na tahanan niya ngayon ang maliit na nayong ito, na tiyak na babalikan niya. Kaya inaalok niya sa kanila ang mahiwagang bagay na nilikha niya. Sinabi niya sa bantay na ang bagay na ito ay maaaring magpalabas ng mahiwagang harang sa paligid nila na magpoprotekta sa kanila mula sa anumang mapaminsalang halimaw na lumapit sa kanila. Tubos na nagpapasalamat ang nayon sa gayong kamanghang-manghang regalo, ngunit kinuha ng tindero ang bagay sa kanyang mga kamay at sinuri ito, bago tinanong si Shiro kung ginamit niya ang mahiwagang batong mithril para dito. Binuksan niya ang ilalim at kinuha ito, para lang makita na nandoon mismo ang bato. Pero bago pa siya makahindi at sabihin kay Shiro na dalhin ang bato kasama niya, tumakbo na si Shiro at sinabihan ang tindero na itago ito para sa nayon. Ang buong nayon ay kumakaway sa kanya habang muling nagsisimula ang kanyang paglalakbay. Malinis ang hangin sa umaga sa kanyang mukha habang naglalakad siya sa malawak na bukirin, nagtatamasa sa magandang araw nang bigla siyang makasalubong ng isang malaking halimaw na parang alimango. Sa una ay nakakatakot ito sa kanya, ngunit nagpasya siyang tingnan ang mga istatistika ng halimaw, na pagtanto na ito ay isang halimaw na may ranggong C, na nangangahulugang hindi naman ito masyadong mahirap harapin. Napansin din niya na dapat kainin ang alimango, na nagpalaway sa kanya habang sinasabi niya kay B na talagang masarap ang laman ng alimango. Naghanda siya para sa laban at ginamit ang kanyang mahika para patigasin ang kanyang katawan. Pero bago pa man niya maplano ang pag-atake, nauna na si B at ginamit ang kanyang supersonic blast, na agad na nagpabagsak dito. Bago pa niya ito maputol, 2 pang alimango ang lumitaw sa paligid niya, gumagalaw ng pakanan at pakaliwa. Nagsimula siyang bumuo ng plano sa pag-aakalang paalang lang makakagalaw ang mga alimango, na magagamit niya sa kanyang kalamangan, ngunit sa kanyang pagkabigla, agad na tumakbo ng diretso sa kanya ang mga alimango, nang walang oras para umiwas sa atake. Nagtataka siya kung dito na magtatapos ang kanyang paglalakbay, ngunit buti na lang hindi kasing bobo ni B at hinawakan siya sa kwelyo bago siya itaas sa ere, habang ang 2 alimango ay marahas na nagbanggaan sa isa't isa. Parehong agad namatay ang mga alimango, pero hindi pa tapos ang panganib dahil bumangon ang una at muling nagsimulang tumakbo patungo sa kanya. Si Shiro, gayunpaman, ay mas handa sa pagkakataong ito at kinuha ang kanyang tungkod bago tumama ng home run, na agad na ikinamatay ng halimaw. Nang gabing iyon, naghanda sila para sa masaganang hapunan kaya ginamit ni Shiro ang kanyang mga mahika para palakasin ang kanyang kamay, gamit ito upang hiwain ang mga binti ng alimango bago ilagay ang lahat sa isang palayok at magdagdag ng tubig kasama ang iba pang mga pampalasa upang makagawa ng malapot na nilaga. Nang maluto na ang karne, binuksan nila ang bao at unang kinagat ang alimango sa bagong mundong ito, labis na nagustuhan ang lasa. Natuwa si Shiro sa sarili habang sinasabi kay B kung gaano siya kamangha-mangha ang pakiramdam at kung gaano na siya hindi makapaghintay na maglakbay pa sila para mas marami pa silang matikman na lasa ng kahangahangang mundong ito. Mukhang sinungaling ang mga taga-nayon dahil sigurado akong hindi siya umabot ng 1 buwan para makarating sa lungsod ng Belk,
na isang malaking protektadong istruktura na napapaligiran ng tubig sa isang gilid. Sumasali siya sa pila kasama ang iba pang magsasaka para makapasok sa lungsod, ngunit nang mapagtanto niyang baka siya mapansin, ginamit niya ang kanyang mahika para gawing normal ang kanyang mahiwagang bag at sinabihan pa niya si B na magtago muna. Hindi nagtagal ay tinawag siya ng Departamento ng Imigrasyon kung saan sinuri ng Zay ang kanyang bagahe at ID upang matiyak na hindi siya naroon upang gumuho ng anumang tore. Tila napakaluwag naman nila dahil gumagamit lang sila ng simpleng magic scan para tingnan kung may criminal record siya, habang tinitingnan ng babae ang kanyang bag pero walang nakitang kakaiba. Interesado si Shiro na malaman kung ano ang hitsura ng kanyang mga estatistika sa ibang tao, ngunit napagtanto niya na dapat ay normal lang ang mga ito dahil sinigurado ng Diyos na hindi siya magiging kakaiba. Sinabi sa kanya ng lalaki na tila wala siyang sakit, ngunit mayroon siyang kakaibang pagpapala ng dragon na nakakalito sa kanila. Nagpasya si Shiro na ibunyag ang katotohanan at ipinakita sa kanila si B, na agad na nagustuhan ang kanyang kakatean, ngunit sinabi sa kanya ng ahente ng Zay na lagyan ng tag ang dragon dahil hindi sila maaaring magkaroon ng hindi nakikilalang mga nuklear na lumulutang-lutang. Gumagamit si Shiro ng Pulse Eris na kanyang pag-aari at inilalagay ito sa buntot ni B, na nagmamarka sa kanilang kumpletong imigrasyon at sila ay tinatanggap sa lungsod. Agad siyang namangha sa masiglang lungsod habang magkakasamang naglalakad ang mga tao mula sa iba't ibang lahi patungo sa kanilang mga patutunguhan, bumibili ng pagkain, kumukuha ng baluti, pumupunta sa mga bulwagan ng pagsasanay, at iba pa. Naglalakad siya sa paligid na may pagkamangha, bago mapansin ang bulwagan ng samahan sa malayo. Diretso siyang nagtungo sa guild ng mga adventurer at pumasok sa bulwagan upang makita ang isang magandang lugar na puno ng iba't ibang uri ng mga mandirigma at kasama. Biglang nilapitan siya ni Arya, isang senpei na babaeng kuneho, na nagbigay daan sa kanya sa guild at nagtanong kung nais niyang magparehistro dito. Tumango si Shiro at sinundan siya sa mesa kung saan kinuha niya ang lahat ng impormasyon nito at tinanong kung mayroon na siyang dating karanasan sa labanan. Sumagot si Shiro na wala siyang gaanong karanasan, pero nakipaglaban na siya sa isang kakaibang ibon, ilang lobong ahas, at isang grupo ng malalaking alimango. Mukhang naguguluhan si Arya at tinanong kung may ebidensya ba siya sa lahat ng ito, kaya itong tanggang ito ay sumuot sa kanyang bulsa ng Doraemon at naglabas ng buong patay na alimango bago ito ibagsak sa mesa, na nagdulot ng pagkasira nito sa ilalim ng bigat. Natakot si Arya at tumakbo palabas, habang nagtipon ang lahat ng tao sa guild para tingnan kung ano ang nangyari. Isa sa mga furries doon ay gumagamit ng kanyang espesyal na kakayahan upang suriin si Shiro at sinasabi kay Arya na dapat siyang huminahon dahil mukhang hindi naman mapanganib si Shiro. Medyo naguluhan si Shiro dito pero ipinaliwanag ng malambot na hayop na may espesyal siyang kakayahan na nagbibigay daan sa kanya na makita ang intensyon ng bawat tao. Kung nagpakita siya na nakapula, ibig sabihin gusto niyang gumawa ng gulo, pero dahil naging asul siya, okay lang siya. Natutuwa si Shiro para doon, pero nagtanong ang may balahibong nilalang kung bakit niya eksaktong daladala ang patay na alimango. Sumagot si Shiro sa kanila na malinaw naman na gusto niyang kainin ito dahil tanging tanga lang ang magsasayang ng masarap na laman ng alimango, ngunit nagulat ang mga miyembro ng guild dahil tila hindi kumakain ng alimango ang mga tao sa mundong ito. Ngunit mas tanggap pa rin sila kaysa sa Amerika sa ilalim ni Trump, kaya hinayaan nila siyang mamuhay ayon sa gusto niya. Sa ganitong paraan, sinabi ng may balahibo kay Arya na tapusin na niya ang pagpaparehistro nito. Tinanong niya si Shiro kung mayroon siyang kasosyo, at sumagot si Shiro na ang kanyang kasosyo sa ngayon ay ang kanyang Dragon B lamang. Talagang nagulat ang mga nakasaksi dahil hindi pa sila nakakita ng maraming dragon sa kanilang buhay, at para ang isang tao ay maging isang mangangalap, na sa sarili nito ay isang bihirang uri, at pagkatapos ay magkaroon ng isang napakabihirang hayop ay halos imposible. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Shiro doon. Agad siyang nakakuha ng atensyon ng may ilang guild na nagsimulang mag-imbita sa kanya sa kanilang mga party. Nagpasya si Arya na dalhin siya sa susunod na silid para sa kaunting Prib Asya, ngunit habang inaasahan ni Shiro ang isang handi, sa ilalim ng mesa, ang nakuha niya lang ay isang marka ng guild sa aplikasyon na ito, na nagpapatunay na siya ay isang tunay na adventurer. Sa gayon, kumpleto na ang kanyang aplikasyon at ginawaran siya ni Arya ng tansong Pulse Eris, na nagpapahiwatig ng kanyang ranggo bilang F,
kung saan dapat magsimula ang bawat bagong miyembro. Hindi naman nag-aalala si Shiro, habang sinisimulan niyang isipin ang lahat ng kamanghamanghang pakikipagsapalaran na maaari niyang gawin ngayon. 2 linggo na ang nakalipas mula nang dumating si Shiro sa lungsod na ito, at paborito na siya ng lahat. Patuloy siyang nagdadala ng mga dekalidad na bagay na mabilis maibibenta, na nagtatakda sa kanya bilang pinakamahusay na mangangalap sa lungsod. Ito ang nagiging dahilan kung bakit mas marami pa siyang natatanggap na trabaho kung saan partikular na siya ang hinahanap ng mga kliyente, dahil hindi siya naniningil ng napakataas na bayad, ngunit nagbibigay siya ng mga bagay na sulit ang kanilang pera. Bumalik siya sa guild sa ikalawang pagkakataon, dala ang bagong kargamento ng magic mushrooms na nakuha niya kay Mike Tyson. Sinusuri ng halimaw na nasa likod ng mesa ang mga kabute, dahil alam niyang si Mike ay mas gusto lang ang pinakamagagandang kabute o kakagitan niya ang tainga ng sinuman. Kay Shiro naman, hindi na niya kailangang mag-alala dahil laging nangunguna ang mga kabute. Bago pa man siya makabayad, pumasok si Arya sa silid na may dalang mas maraming gawain para sa kanya, sinasabing marami silang natanggap na order na partikular na humihiling kay Shiro bilang taga-kolekta. Tiningnan ni Shiro ang dami ng mga quest na hawak niya sa kamay at sinabi sa kanya na hindi niya kayang gawin ang lahat ng sabay-sabay, kaya kinuha niya ang kalahati ng mga ito, habang si Arya naman ang nag-ingat sa natitirang kalahati. Nang maayos na ang lahat, nagpasya si Shiro na magpahinga muna at nagtungo sa paliguan upang magbabad sa mainit na tubig, na lubos na nag-alis ng sakit sa kanyang katawan. Nakahinga siya ng maluwag habang hinahaplos ng mainit na tubig ang kanyang katawan na parang halik ng isang mangingibig, at tila nag-e-enjoy pa nga si B habang lumalangoy sa tubig, malaya sa anumang alalahanin. Naaalala ni Shiro kung gaano kadiri at marumi ang tubig sa paliguan noong unang dumating siya rito, ngunit salamat sa kanyang mahika, nagagawa niyang i-recycle ang ilang malinis at mainit na tubig, na nagbibigay ng regalo sa mga tao sa guild na ito. Naputol ang kanyang mga iniisip nang pumasok sa paliguan ang isang lalaking kalahating butiki na kulay pilak na nagngangalang Clay, binati si Shiro, at tinanong kung kumusta na siya. Sumagot si Shiro na maayos lang siya bago nagtanong kung bakit siya narito, dahil karaniwan ay naglalakbay siya sa ibang lugar sa oras na ito. Pumasok si Clay sa paliguan sa tabi ni Shiro, sumagot na hindi rin naman siya sana narito sa oras na ito, ngunit nagiging masakit ang kanyang mga lumang sugat, na nagdudulot sa kanya ng matinding inis, kaya pumunta siya rito upang bahagyang mapakalma ng mainit na tubig ang mga ito. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Shiro, sinasabing narinig niya kamakailan ng ilang chismis na kayang gumamit ng healing magic si Shiro dahil ginamit niya umano ang kanyang magic para pagalingin ang isang mahirap na may sakit na lalaki mula sa mga squatter. Si Shiro ay ngumingiti lamang, sumasagot na ginaya niya lang ang isang bagay na nakita niya noon minsan. Tinanong ni Clay kung kumuha siya ng pera mula sa nakatira sa squatter, pero alam na niya ang sagot na hindi niya sisingilan ang mahirap na lalaki. Sinabi niya kay Shiro na kung gusto niya, malaki ang kikitain niya sa paggamit ng kanyang healing magic para gamutin ang mga tao, dahil mataas ang demand sa mga healer sa lahat ng oras. Pero nagtataka si Shiro kung magsisimula siyang kamuhian ng mga healer na naniningil ng malaking halaga para sa X-ray. Tumatawa lang si Clay, tinatanong kung nakatanggap siya ng abiso para tumaas ang kanyang ranggo, pero sumagot si Shiro na masaya siya sa kasalukuyang sitwasyon, at hindi naman niya gustong baguhin ang kanyang ranggo dahil gusto niyang lumayo sa atensyon. Sumagot si Clay na kung ganyan siya kumilos, lalo siyang mapupunta sa ilaw ng araw at baka magkaroon pa ng mga kaaway na gagawin ang lahat para makita siyang wasakin. Sa payong iyon, bumangon si Clay mula sa paliguan at lumabas. Pagkatapos ng nakaka-relax na pal-aigo, bumalik siya sa resepsyonista kung saan siya binayaran para sa kanyang trabaho habang kumakain ng cracker si B, ngunit nagtanong ulit ang resepsyonista kung kailan talaga balak ni Shiro na magpa-promote. Umiti si Shiro at tumanggi, sinasabing kailangan pa niyang perpektuhin ang ilang bagay bago niya maisip ang pagtaas ng kanyang ranggo. Alam niya na malamang ay makakuha ang samahan ng mas mataas na sahod para sa kanya kung mas mataas ang kanyang ranggo, na maganda para sa kanya at sa samahan din, ngunit sa ngayon, nasa napakagandang posisyon siya kung saan binabayaran siya sa ginagawa niya, nang hindi isinasakripisyo ang anumang personal na kalayaan. Sa sandaling pababa na siya sa kanyang silid, pumasok ang isang mensahero sa guild, sumisigaw na ang lungsod ay aatakihin ng isang kawon ng mga goblin.
Agad-agad, nagsimulang kumilos ang buong samahan, tinawag ang mga mandirigma, inihanda ang kanilang mga baluti at kalasag, habang tinanong ng pinuno ng samahan ang isa sa mga taga-Manman tungkol sa mga ranggadong manlalakbay na nasa lungsod pa. Sumagot ang maliit na batang parang daga na si Clay lang ang available sa ngayon, dahil ang iba ay nasa misyon na. Sinabi niya sa kanya na tawagan siya kaagad at inihayag na kailangang lumahok sa laban na ito ang bawat adventurer na may ranggong di pataas. Pinanood ni Shiro ang Mayhem Unifold, ngunit nagpa siya na hindi niya problema iyon dahil nasa ranggo pa rin siya ng F, ngunit tinawag din siya ng Guildmaster. Sinasabing kailangan nila ang kanyang tulong sa ngayon, isiniwalat ng Guildmaster na malamang naaatake ang mga goblin mula sa kanlurang bahagi at susubukang pasukin ang pangunahing tarangkahan, kaya ang pinakamagandang pagkakataon nila para ipagtanggol ang lungsod ay ang huwag hayaan silang tumawid sa tulay patungo sa pangunahing tarangkahan. Agad na nagkaroon ng malakas na sigaw ng pag-aproba sa buong guild, habang sabik na binunot ng mga mandirigma ang kanilang mga espada, na nagpalito kay Shiro na ang lahat ng mga lalaking ito ay tunay na mga jock na nasa sabik, samantalang siya ay mas liberal na uri, na umiinom ng matcha latte na may oat milk. Biglang nagsimulang pagtawanan siya ng dalawa sa mga malaking lalaking nakatayo sa tabi niya, sinasabihan siyang lumayo sa kanilang daan dahil baka madurog siya kung mapadaan sa kanilang mga paa bago pa man siya makapagbiro tungkol sa kanyang ina. Pinutol sila ng Guildmaster, tinanong si Shiro kung siya ba ang mga ngalap na matagal na niyang naririnig. Sinasabi niya na may ilang tao sa guild na nagpapalaki sa kanya at walang kondisyong pinupuri siya, kaya naman nagpa siya ang Guildmaster na si Greet na subukan siya upang malaman kung siya ba talaga o hindi. Humanga rin si Greet sa katotohanang si Shiro ay isa sa napakakaunting tao na hindi natakot sa kanya at binati siya ng swerte. Iniwan niya ang daga na ako kasama niya at kinuha ang dalawang iba pang malalaking lalaki. Humarap si Mew kay Shiro at humingi ng paumanhin, dahil karaniwang hindi pinapayagan ang mga F-ranked adventurer na lumahok sa mga ganitong kaganapan, ngunit may nakita si Greet sa kanya, kaya naman pinapayagan niya si Shiro na lumaban. Mukhang ito rin ang unang laban ni Mew dahil sobrang nasasabik siya sa pag-iisip na makaharap na sa wakas ng tunay na kaaway sa larangan ng digmaan. Ngunit ang pagkasabik na iyon ay agad na nagiging takot, dahil hindi niya mapigilan ang panginginig mula sa takot at pagkabalisa sa pag-atake. Patuloy siyang nagugulat sa mga ibon sa paligid, at mahigpit na niyakap si Shiro, sinasabing iligtas siya. Napagtanto ni Shiro na magiging mahirap ito kung patuloy niyang hahadlangan ang kanyang paggalaw sa totoong labanan, kaya sinabi niya rito na kalma muna, dahil hindi pa naman sila nakakakita ng kaaway, lalo na ang makasali sa labanan. Binigyan niya ito ng kaunting pep talk, sinabihan siyang mag-focus lang sa paggamot sa mga sugatang adventurer, at iyon mismo ay magiging malaking tulong. Tila medyo gumanda ang pakiramdam ni Mew pagkatapos nito, at sa wakas ay tumigil na siya sa pag-iyak bago bumalik sa kampo upang tumulong sa mga nasugatan. Nagulat si Shiro sa tawa ni Clay, isang batang hindi inaasahang makita siya sa parehong lugar. Nagsimula silang mag-usap at agad na tinanong ni Shiro kung bakit hindi siya nasa harapang linya, dahil isa siya sa pinakamahusay na mandirigma na mayroon sila sa kasalukuyan, ngunit sumagot si Clay na talagang masakit ang kanyang mga lumang sugat kamakailan. Nang walang anumang tulong, agad na natukoy ni Shiro ang lugar ng sugat, na medyo ikinagulat ni Clay, na tinanong si Shiro kung sa tingin niya ay nakuha ito ni Clay habang tumatakas dahil nasa likod niya ang mga sugat. Pero umiling si Shiro bilang pagtutol. Kilala niya si Clay ng sapat para mahinuha na hindi ito kailanman tatakas sa kaaway, na nangangahulugang malamang na nakuha niya ang sugat na iyon habang sinusubukang ipagtanggol ang isang napakalapit sa kanya. Sinasabi niya na ang peklat ay tanda ng katapangan, na inilagay ni Clay sa panganib ang kanyang buhay at nagligtas ng isang tao, at kahit pagkatapos nito ay bumalik siya sa larangan ng digmaan, handang iligtas ang sinumang nangangailangan ng kanyang tulong. Bago pa man sila makapagpatuloy sa kanilang pag-uusap, napansin ni Clay ang isang ulap ng alikabok na papalapit sa kanila mula sa malayo, na biglang nagpabago sa kanyang mukha sa takot nang mapagtanto niyang bigo ang porma sayo ng Guildmaster at nakapasok na ang mga goblin sa lugar. Agad siyang kumuha ng sibat at naghandang lumaban. Sinabi ni Shiro sa kanya na huwag lumapit dahil nagbibigay problema ang mga sugat niya, pero sinabi ni Clay sa kanya na may bago siyang mga kaibigang kailangang iligtas ngayon at tumakbo siya patungo sa mga kalaban na papalapit.
Napagtanto ni Shiro na kailangan na rin siyang sumali sa labanan, kaya't may paghinga siyang kinuha ang kanyang mahiwagang tungkod at lumikha ng hadlang sa paligid ng lugar ng Tolda kung saan ginagamot ang mga sugatan. Agad niyang ginamit ang kanyang sobrang bilis para tumakbo patungo sa labanan kung saan kaunti na lang ang natitirang grupo ng mga adventurer na nalulunod sa pag-atake ng mga goblin. Nandyan din ang dalawang malalaking lalaki na sumubok mangbuli kay Shiro, hawak ang kanilang posisyon laban sa mga kaaway, ngunit ilang goblin ang nakalampas sa kanila patungo sa lungsod. Walang balak si Shiro na palayain sila, at ginagamit niya ang kanyang mahika para patigasin ang kanyang katawan bago niya suntukin ng husto ang goblin. Napagtanto niya na mas malakas ang mga goblin na ito kaysa sa mga kaaway na nakalaban niya noon, kaya humingi siya ng tulong kay B na agad bumaba mula sa balikat niya at pinagpalo ang lahat ng goblin sa lugar, agad silang pinabagsak. Nagpasalamat ang ibang mga manlalakbay kay Shiro sa kanyang tulong, sinasabing maayos ang lahat ayon sa plano, ngunit biglang lumitaw ang isang mataas na ranggong sarhento ng goblin, na tuluyang nagpabagsak sa harapang linya. Dahil lang kay Clay kaya sila nakapag-urong at nakapagpatuloy hanggang ngayon. Napagtanto ni Shiro na baka nasa panganib si Clay, kaya agad siyang nagmadaling pumasok sa loob ng kagubatan, kung saan sa wakas ay nakita niya si Clay na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga goblin, pinapatay sila isa-isa. Ngunit sa kanyang pagkamangha, nagsimulang sumakit ang kanyang mga sugat, na nagtulak sa kanyang mga tuhod na bumigay sa sakit, ngunit nagkamali siya dahil agad-agad ay sinubukan siyang pabagsakin ng ilang mga goblin. Sa kabutihang palad, nakialam si Shiro sa tamang oras, na ikinagulat ng husto ang mga goblin, at nailigtas ang buhay ni Clay. Bago pa man sila makalayo, biglang lumitaw ang hobgoblin at tumalon para sila atakehin. Pareho silang nakaiwas sa atake, pero muli silang nagsimulang napapaligiran ng mga goblin. Sinabi ni Clay kay Shiro na tumakas habang pinipigilan niya ang mga ito, ngunit nagpasya si Shiro na subukan ang bago. Nagulat si B sa isang grupo ng mga goblin, na nagdulot ng kaunting kalituhan, kung saan kinuha ni Shiro ang mga ito sa tubig mula sa kuweba, at binuhos ito kay Clay bago binigkas ang isang healing spell, na hindi lamang ganap na nagpagaling sa kanyang likod, kundi nag-transform din sa kanya bilang kaiju no. 8. Pagkatapos nito, nagawang wasaki ni Clay ang bawat goblin ng mag-isa, at nang tumigil ang ulan, si Clay na lang ang natitirang nakatayo. Dumating din ang Guildmaster sa pinangyarihan, nagpasalamat kay Shiro sa patuloy na suporta nito, at nangakong gagantimpalaan siya sa tulong nito. Mamaya ng gabing iyon, pumasok si Clay sa kwarto ni Shiro at bumalik na sa normal niyang sarili. Tinanong niya si Shiro kung ano talaga ang itinapon nito sa kanya, at ipinaliwanag ni Shiro na ang tubig ay Moner-rich lake water mula sa pugad ng isang sinaunang dragon. Sumagot si Clay na ang kanyang mga ninuno ay dating mga dragon, ngunit ngayon ay wala na siyang iba kundi isang butiki. Pero salamat kay Shiro, nagawa niyang maging kalahating dragon, pero sinasabi niyang takot siyang gamitin ito. Natatakot siyang mawala ng kontrol sa sarili, at sirain ang lahat ng nasa paligid niya. Pero sinabi ni Shiro sa kanya na huwag masyadong mag-alala. Biglang naging seryoso si Clay at tinanong si Shiro kung sino talaga siya. Sa wakas ay nagpasya si Shiro na sabihin sa kanya, sumagot na muling isinilang siya sa mundong ito matapos siyang mamatay sa ibang mundo. Mahirap paniwalaan ni Clay, pero matapos ang mga nakita na niya, hindi na niya talaga mapaniwalaan ang mga nangyari sa kanya. Nagpasya silang magpahinga na at bumalik sa kanilang mga kama. Maagang nagising si Shiro kinabukasan at lumabas sa lungsod para muling mag-ikot. Kapag nakakita siya ng tindahan na nagbebenta ng lahat ng uri ng kalakal, nakatayo lang siya doon at nanunood mula sa bintana. Kapag dumating ang tindero para buksan ang tindahan, tinanong niya kung interesado siya sa anumang armas o sinaunang artifact. Agad na tinanong ni Shiro ang may balahibong nilalang kung nagbibenta siya ng gunting para sa pagkuha ng mga materyales sa kanyang tindahan, at sumagot siya na wala siyang ganoong bagay. Agad niyang nalaman na si Shiro ang tagapagtipon na pinag-uusapan ng lahat, at sinabing makukuha niya ito ng magagandang kalidad na gunting. Nagpakilala ang may balahibong nilalang na si Ribble, at sinabing ang kanilang punong panday ay isang tunay na dalubhasa, at kaya niyang gumawa ng anumang uri ng kasangkapan. Gayunpaman, kung gusto ni Shiro na gawan siya nito ng gunting, kailangan niyang hanapin ang ilang bagay na hinahanap niya. Medyo naguluhan si Shiro dito, kaya ginabayan siya ni Ribble papasok sa tindahan.
Huminto siya sa paglalakad nang makita niya ang tatlong panday na abalang-abala sa pagpukpok ng pulang-pulang bakal, at sinabi ni Rebel sa kanya na nahulog siya sa pag-ibig sa paraan ng pagpukpok ng mga panday sa pulang-pulang bakal. Pagkatapos nito, dinala niya ito sa boss ng tindahan, na isang masungit na matandang dwarf. Ipinakilala siya ni Rebel kay Shiro, at iminungkahi na maaari siyang magdala ng ilang Eldraor para sa kanila, na desperadong kailangan nila upang manalo sa darating na paligsahan sa paggawa ng espada. Sumagot ang mapanghusgang duwende na hindi niya isinugo ang isang simpleng mangangalap sa mapanganib na minahan, ngunit sinabi ni Rebel na kailangan nilang bigyan siya ng pagkakataon. Nagsimulang magtalo ang duwende at ang may balahibo, at sa huli, pinabagsak ni Rebel ang matandang lalaki sa pamamagitan ng paghila sa balbas nito at pagsasabing hindi nila kayang manalo sa kompetisyon gamit ang kalahating lutong na espada. Sinigawan siya ng duwende, sinasabing lalo ng mapanganib ang minahan sa ngayon, dahil may balitang may mga demonyong naroroon. Ipinahayag niya na ang kaligtasan ng kanyang mga customer ang kanyang pangunahing prioridad, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya maipapadala si Shiro sa mga minahan ng ruhay. Naging emosyonal si Rebel nang marinig kung gaano kalaki ang pagmamalasakit ng matandang timer sa kanilang mga customer at humingi ng paumanhin kay Shiro dahil sa pag-aaksaya ng oras nito. Gayunpaman, naglagay si Shiro ng isang plato ng cookies sa mesa, at tinanong ang punong panday kung gagawa siya ng gunting para sa kanya kung maibibigay niya sa kanya ang ilang Eldraor mula sa minahan ng ruhay. Nagpanik ang duwende nang marinig ito dahil ayaw niyang masisi sa pagkamatay ng sinuman, ngunit siniguro ni Shiro sa kanya na perpekto siyang kayang protektahan ang sarili. Kinuha niya ang kuko ng alimango mula sa kanyang bulsa, at nang mapagtanto na ito ay sa isang B-rank na halimaw, pumayag siyang payagan si Shiro na pumunta sa minahan. Kinabukasan, sumakay si Shiro sa karwahe kasama ang iba pang mga manlalakbay habang patungo siya sa minahan ng ruhay at patuloy na sumasayaw si B dahil sabik siyang maglakbay muli. Samantala, ang ibang mga manlalakbay ay nag-uusap tungkol sa kung gaano kakaiba ang mga nangyayari sa paligid kamakailan, tulad ng mga halaman na biglang nalolanta at mga nakakagambalang tunog na nagmumula sa mga kagubatan. Medyo nag-aalala si Shiro nang marinig ito at nagtataka kung nangyayari ang mga bagay na ito dahil sa kanya, pero pinilig niya ang mga kaisipang iyon mula sa kanyang isipan. Kapag nakababa na siya sa karwahe, dadaan siya sa isang nagbebenta ng kabayo at magsisimulang mag-isip na gusto niyang magkaroon ng sariling kabayo balang araw. Biglang narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa gusali, na sumisigaw sa negosyante dahil sa pagloloko sa kanya. Naging siya pala ang babong duwende na na niligtas niya sa kagubatan kanina, at sinasabi niya sa mga ngalakal na nag-order siya ng malakas na puting kabayo na kayang tumakbo ng napakabilis na parang lumilipad. Gayunpaman, isang higanteng puting ibon ang ibinigay sa kanya ng mga ngalakal at hindi ito nagustuhan ng duwende. Sinabi ng mga ngalakal ng kabayo sa kanya na napaka-inclusive nila sa mga lugar na ito, at anumang nilalang na kayang magdala ng kargamento ay tinatawag na kabayo. Anuman ang uri nito, agad na pagtanto ng batang babaeng elf na siya ang nagkamali sa pag-iisip na magbebenta ng kabayo ang isang tindahan ng kabayo. Humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya mas malinaw na naipahayag ang kanyang order dahil gusto niya talaga ng Pegasus, at sinabi sa kanya ng mga ngalakal na makikita lamang niya ang mga ito sa Dwarven Kingdom. Narinig lang ni Shiro ang buong palitan mula sa malayo dahil ayaw na niyang makipag-usap ulit sa baliw na babae, kahit pareho silang papunta sa parehong direksyon. Nagpasya siyang mangolekta ng ilang materyales sa daan at agad pumasok sa kagubatan upang pumitas ng ilang kabute at bulaklak. Habang namimitas siya ng bulaklak, nakarinig siya ng malakas na dagandong, pero sa pagkakataong ito, alam niyang hindi ito boses ng halimaw. Sinundan niya ang tunog para makita ang babaeng elf na halos mawalan ng malay dahil sa gutom na naman. Binigyan niya ito ng tubig at pagkain, sa pag-aakalang talagang makapal ang mukha nito dahil hindi natuto sa nangyari kanina. Sa sandaling matapos kumain ng diwata, puno na siya ng lakas at tumayo para pasalamatan si Shiro. Gayunpaman, hindi niya matiis ang napakasamang amoy na nagmumula sa kanya at likas na ginagamit ang spell upang linisin siya. Natuwa siya sa sinabi nito at tinanong kung ano ang ginawa niya sa kanya. Sumagot si Shiro na gumamit siya ng spell para linisin siya dahil sinisira nito ang imahe niya sa mga elf bilang isang lahi.
Pagkatapos ay nagpakilala ang babaeng elf bilang si Vel at nagpasalamat kay Shiro sa pagligtas sa kanya ng 2 beses. Sinabi niya sa kanya na walang malaking bagay at nagsimulang lumakad palayo, ngunit pinigilan siya ni Vel, sinasabing palaging nagbabayad ang mga elf ng mga pabor at gusto niyang makatulong sa kanya sa anumang paraan. Malinaw na sinabi ni Shiro sa kanya na hindi siya nangangailangan ng kapalit, kaya naman iginiit ni Vel na tutulungan niya ito sa trabaho nito kung ganoon. Lumilipad si B patungo sa kanya at sinabi ni Vel na kahit ang dragon ay aprobado sa kanya. Nagpasya si Shiro na walang masama kung sasama siya hanggang sa susunod na bayan, at muli siyang naging abala sa pagkuha ng mga kabuti. Hindi nagtagal, dumating si Vel sa kanya at sinabing nakahanap siya ng bihirang dumi ng halimaw na nagkakahalaga ng malaki, ngunit kaunti lang ito, at sa susunod, dumi naman ng normal na hayop ang dala niya. Sa kabila ng 2 beses na pagkadismaya, naniniwala si Vel na sa ikatlong pagkakataon ay magiging matagumpay siya at nagdala siya ng nakal-alasong kabuti. Mamaya ng gabing iyon, nag-alok siyang mangolekta ng panggatong para magluto ng pagkain, ngunit sinabi ni Shiro na hindi na kailangan iyon dahil magagamit niya ang mga magic stone. Gayunpaman, sinabi ni Vel sa kanya na ang mga palatandaan ng kampo ng apoy ay nakakatulong sa iba pang mga manlalakbay na sumusunod sa rutang ito dahil ipinapaalam nito sa kanila na ligtas ang lugar na ito para magkampo. Nakikita ni Shiro ang loika sa kanyang argumento at pinapayagan siyang mangolekta ng kahoy, ngunit si Vel ay nagdala ng malaki at makapal na troso sa halip dahil iyon ang gusto niya. Sinabi ni Shiro sa kanya na hindi nila madaling masusunog ang napakalaking troso, pero si Vel ang bahala sa kanya. Kinakain niya ang troso na mataas sa ere at pagkatapos ay hinihiwa-hiwa ito sa mas maliliit na piraso gamit ang kanyang punyal. Nagulat si Shiro nang makita ito, pero nang malaman niyang mga ranggong armas ang mga punyal ni Vel, biglang nagkaroon ng katuturan ang lahat. Pagkatapos noon, nagluto siya ng masarap na nilaga para sa lahat at napahanga si Vel sa lasa. Pagkatapos ay tinanong niya si Shiro kung papunta rin ito sa kaharian ng mga dwarf, at sumang-ayon ito, na nagpapakita na sinusubukan niyang minahin ang Ilveror mula sa mga minahan ng Ruhay. Tinanong niya si Vel kung bakit siya pupunta sa Dwarf Kingdom, at nalungkot siya habang sinasagot na hinahanap niya ang puting Pegasus ng langit na gustong makita ng kanyang kapatid. Hindi niya hinahayaang mapababa ng kanyang kalungkutan ang saya sa paligid ng campfire at sinasabing mas lalo pa siyang nagpapasalamat kay Shiro ngayon. Nagkaroon siya ng ideya at tinanong niya ito kung maaari itong maging bodyguard niya sa natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay. Talagang nasasabik si Vel sa ideyang protektahan si Shiro mula sa lahat ng uri ng masasamang kaaway, pero ang gusto niya talaga ay matuto ng mga kapaki-pakinabang na bagay tulad ng tip sa panggatong na ibinigay niya sa kanya kanina. Nalilito si Vel na napakaliit lang ng gusto niya kapalit ng pagpapakain sa kanya, pero pumayag siya sa alok nito. Kumikilos siyang parang marangal at magandang diwata habang nakikipagkamay kay Shiro, na biglang nagiging excited sa pagkakita sa kanya na ganito. Gayunpaman, lahat ng kasiyahan na makasama ang isang elf ay nawala ng malakas na humilik si Vel at hindi makatulog si Shiro. Kinabukasan, ipinagpatuloy niya ang paglalakbay patungo sa kaharian ng mga dwarven nang walang tulog. Sa sandaling makarating sila sa lungsod sa hangganan, nagtungo si Shiro sa isang bahay pahingahan upang subukan ang lutuing dwarven, at sinabi ni Vel na masarap ito gaya ng sinabi sa kanya ng kaibigan niyang lizardman. Sinabi ni Shiro sa kanya na mayroon din siyang kaibigang lizardman at nagsimulang magyabang si Vel tungkol sa kanyang kaibigan, na siyang banal na Dragon Knight ng Stolfus Empire. Parang pamilyar ang pariralang iyan kay Shiro, at sa sandaling iyon, nagsalita si Clay mula sa mesa sa likod niya, tinatanong si Vel kung siya ba ang pinag-uusapan nito. Nagulat sina Shiro at Vel na makita siya doon at sinabi ni Clay na tadhana na magkasama ang kanyang dalawang kaibigan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Shiro, tinanong kung paano siya naging walang puso para iwan ang bayan ng walang palm, at nerbiyos na sumagot si Shiro na ipinaalam niya ito sa guild. Hindi nasiyahan si Clay sa sagot na iyon at tinanong kung saan siya pupunta. Kapag nalaman niyang pupunta si Shiro sa Raihei Mines, muli siyang nagsimulang magbigay ng lektura sa kanya. Sinasabing ang mga adventurer na kasing ranggo niya ay hindi man lang makakatanggap ng mga quest para pumunta sa gayong mapanganib na mga minahan. Sinasabi niya na lubhang mapanganib ang lugar at kung walang malaking gantimpala si Shiro na makukuha dito, hindi siya dapat pumunta sa mga minahan.
Buong pagmamalaking sinabi ni Shiro na nakakakuha siya ng magandang gantimpala dahil gagawin siya ng isang dalubhasang panday ng bakal ng pinakamagandang gunting para sa pagkuha ng mga sangkap. Nanghihilakbot si Clay dahil parang isang hanggal na gantimpala ito, pero naniniwala si Shiro na kung magiging mabuti ang pakikipagkaibigan niya sa panday, gagawa ito ng mataas na kalidad na kagamitan sa pagluluto para sa kanya sa hinaharap. Tinawag siyang idiot sandwich ni Clay dahil tinanggap niya ang alok na ito kahit sinasabi ni Shiro na ang gunting ang pinakamahalagang kasangkapan para sa isang mangangalap. Biglang sinabi ni Clay na sasama siya sa paglalakbay na ito dahil pupunta rin siya sa bansa ng mga dwarf para ayusin ang kanyang sibat. Hindi talaga komportable si Shiro sa ideya, pero sabik na tanong ni Vel kay Clay kung siya rin ba ang magiging bantay ni Shiro. Nagsimula siyang magyabang kung paano niya paprotektahan si Shiro hanggang sa makarating ito sa patutunguhan nito. Gusto ni Clay ang ideya at nagpasya siyang maging bodyguard din. Si Shiro, gayunpaman, ay hindi masaya sa sitwasyong ito. Kahit alam niyang malakas sina Vel at Clay, nag-aalala siya sa kapayapaan ng kanyang isip dahil sa kanilang mga personalidad. Hindi nagtagal pagkatapos nito, nakarating sila sa kabiserang lungsod ng mga dwarf, ngunit may mahabang pila sa labas ng mga pintuang bayan ng lungsod. Sa kabutihang palad, kilala ni Clay ang mga gwardya at pinayagan nila siya at ang kanyang mga kaibigan na gamitin ang espesyal na pasukan na nakalaan lamang para kay Vit. Habang bumababa sila sa mahabang hagdanan, binigyan sila ng gwardya ng lektura tungkol sa kasaysayan ng lungsod. Pagkarating nila sa lungsod, namangha sina Shiro at Vel nang makita nilang hinukay ng mga duwende ang isang bundok para gawin ang lungsod sa ilalim ng lupa. Samantala, sinabi ng bantay kay Clay na gusto siyang makita ng hari. Nagulat si Shiro nang marinig na kilala rin ni Clay ang hari at sumagot ang lizardman na maganda ang relasyon niya sa hari kahit hindi niya ito karapat-dapat. Sinabi sa kanya ng gwardya na tigilan ang pagpapakumbaba dahil siya ang bayaning nagligtas sa kanilang bansa. Sinasabi ni Clay na nagkaroon lang ng hindi pagkakaunawaan at ipinaliwanag niya ang tunay na kwento kay Shiro. Sabi niya noong araw, magagaling gumawa ng armas ang mga duwende pero hindi marunong gumamit, kaya isang makapangyarihang demonyo ang nagpahirap sa kanila at nangolekta ng buwis mula sa kanila. Isang araw, dumadaan lang siya sa lugar at pagkakita sa kanya ng dragon, bigla itong lumipad palayo sa hindi malamang dahilan. Inakala ng mga duwende na pinilit niyang tumakbo ang demonyo at sinimulan siyang tawaging bayani. Well, sabi ng gwardya, iniisip pa rin ng mga dwarf na bayani siya at nagtayo pa nga sila ng estatwa niya kamakailan, pero napahawak sa noo si Clay dahil ginawa siyang parang Godzilla. Pagkarating nila sa palasyo, agad na hinarap ni Clay ang hari tungkol sa kakaibang estatwa, ngunit sinabi ng hari na cool daw ang lahat sa bansa. Pagkatapos nito, ibinaling ng matandang hari ang kanyang atensyon kay Shiro at tinanong ang dahilan ng kanyang pagbisita. Inabot ni Shiro sa kanya ang isang liham ng pagpapakilala mula sa pangunahing panday bakal at humiling ng pahintulot na makapasok sa mga minahan ng Ru. Tinanong ng hari si Shiro kung alam niya na naging pugad ng mga demonyo ang mga minahan matapos ang isang kamakailang lindol at sinabi niyang alam niya. Sinabi ni Clay sa hari na siya ang magiging tagapagtanggol ni Shiro, at kaya rin niyang tiyakin na malakas si Vel para makasabay sa kanya. Nang marinig ito, pinayagan ng hari si Shiro at ang kanyang grupo na pumasok sa mga minahan ng Ru at hanapin ang sanhi ng pag-aalsa ng mga demonyo doon. Tinanggap ni Clay ang misyon at nagreklamo si Shiro na ayaw niyang sumama sa isang misyon ng investigasyon. Gayunpaman, wala siyang gaanong magagawa sa bagay na ito dahil si Clay ang bayani ng mga dwarf at sinabi na niyang oo. Hindi nagtagal, ang tatlo sa kanila ay ginabayan sa mga minahan ng isang dwarf na nagngangalang Zanbo at ginamit ni Shiro ang kanyang mga spell upang magbigay liwanag sa madilim na kuweba. Pagkatapos ay gumamit siya ng isa pang spell para kabisaduhin ang mapa na ibinigay sa kanila ni Zanbo para hindi siya maligo, at sinabi ng dalawang bodyguards niya na muli siyang gumagawa ng mga bagay na imposible. Hindi sila pinansin ni Shiro at sinimulang hanapin ang Ildra ore gamit ang kanyang mga kasanayan, ngunit kaunti lang at mababang kalidad na ore ang kanyang nakita. Namangha si Zanbo na nakita niya ang mga mineral at habang sinasabi ni Shiro na mas malalim pang pumasok sa kuweba, binabalaan siya ni B tungkol sa paparating na panganib. Lahat ay nagposisyon at ginamit ni Shiro ang kanyang kakayahang maghanap para kumpirmahin ang babala ni B.
Makalipas lang ang isang segundo, dumating ang dalawang halimaw na gagamba doon at agad na pinabagsak ni Clay ang isa sa kanila gamit ang kanyang sibat. Par-alisa ni Shiro ang isa, na nagbigay kay Vel ng pagkakataong tapusin ito. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pagkatapos noon at nakita ni Shiro ang napakaraming dekalidad na Elder Ore sa likod ng isang dead end. Humihingi siya ng pahintulot kay Zanbo at pagkatapos ay binubutasan ng pader, na nagdadala sa kanila sa isang walang laman na espasyong puno ng mga kristal na kulay ube. Habang iniisip ni Shiro na ang mga ito ang Elder Ore na kanyang hinahanap, sinabi ni Zanbo sa kanya na ang mga ito ay Eldrite crystals, na mas bihira at mas mahalaga. Hindi maintindihan ni Shiro ang kahalagahan ng kanyang natuklasan nang biglang magbabala si B tungkol sa paparating na panganib. Lahat ay lumabas at mula sa nakakatakot na mga yabag, alam ni Zanbo na isang demonyo ang papalapit sa kanila. Biglang sumulong si Shiro, sinasabi kina Clay at Vel na siya na ang bahala sa kaaway na ito, dahil hindi ito ordinaryong demonyo, isa itong higanteng demonyong alimango, at gusto ni Shiro na siya mismo ang manghuli nito, dahil gusto niyang kainin ang masarap nitong karne. Nagsimulang yakapin siya ni B bilang pagdiriwang at sinabi ni Shiro sa kanya na sobrang saya rin siya ngayon. Tumutulo ang laway niya dahil mukhang masarap talaga ang alimango sa harap nila at sobrang nasasabik siya na kaya niyang kainin ng hilaw ang laman nito. Habang sumasayaw silang dalawa na parang mga tanga, nagtataka sina Clay at Vel. Sinabi ni Vel kay Shiro na huwag nang magpalinlang sa harap ng halimaw at dahil sa kanyang pagpigil, napansin niya ang pag-atake ng alimango sa kanya sa tamang oras para maiwasan ang mabigat nitong kuko. Sinabi ni Clay at Vel kay Shiro na ang alimango sa harap nila ay isang ranggong halimaw at kailangan nilang pagsamahin ang kanilang lakas para matalo ito. Gayunpaman, nagpasya si Shiro na magtanim sa halip na hayaan silang tumulong dahil hindi niya gustong may ibang tumawag ng dibs sa kanyang perpektong pangunahing ulam na karne. Sinabi niya kay B na siya ang magtakip, pero ipinagbawal niya sa kanyang gumamit ng mga atake na may apoy o kidlat. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tungkod mula sa kanyang bag at tumawa na parang baliw bago nagpalabas ng maraming buff sa kanya. Nagbibigkas siya ng mga orasayon para mabawasan ang kanyang timbang at mapabilis ang kanyang lakad habang pinapatigas din ang kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa alimango habang nag-aalala si Vel at si Clay para sa kanya. Biglang gumamit si B ng sonic attack para hindi makagalaw ang alimango at malito ang pandama nito. Sinamantala ni Shiro ang pagkakataong ito at tumalon sa alimango, tinamaan ito ng buong lakas. Gayunpaman, ikinagulat niya na ang kanyang buong lakas na atake ay walang epekto sa matigas na balat ng halimaw na alimango, na nagpabagsak sa kanya sa isang simpleng paghampas. Nagawa ni Shiro na tumayo ng maayos at sa kabutihang palad, wala pa siyang natamong pinsala. Gayunpaman, bago pa man siya makasubok muling umatake, itinulak siya ng alimango. Dumating si B para iligtas siya at gumamit ng atake sa yelo sa alimango. Nilalamig ang binti nito sa lupa para hindi makapag-atake. Nagpasalamat si Shiro kay B sa tulong nito at pagkatapos ay iniskandihan ang alimango upang hanapin ang anumang kahinaan. Nakakita siya ng tatlong kasukasuan kung saan pinakamahina ang alimango at agad siyang nagpalabas ng mga yelo upang puntiryahin ang mga ito. Mabilis na pinapaikot ni B ang mga yelo sa pamamagitan ng paglalagay ng mahika ng hangin sa mga ito, at ipinapadala ni Shiro ang mga ito para atakehin ang alimango, na ganap na nagiging yelo. Lahat ng iba ay nagulat sa nakita nila, habang sina Shiro at B ay nagdarasal para sa kaluluwa ng alimango. Sinuri ni Vel at Zanbo ang nakapirming alimango. Si Clay naman, galit na galit dahil hindi siya binigyan ng pagkakataong lumaban at si Shiro naman ay kinakabahang humihingi ng paumanhin sa kanya. Sabi niya kung normal nilang lalabanan ang halimaw, mababalat ito ng putik at dugo, at baka masira ang mga bahaging pwedeng kainin. Nagulat si Clay nang mapagtanto niyang balak kainin ni Shiro ang isang halimaw, pero nagalit siya sa ibang bagay. Pinapaalalahanan niya si Shiro na siya ang dapat na maging bantay nito at kung siya mismo ang lalaban sa mga halimaw, wala nang silbi ang pagiging niya rito. Medyo nakokonsensya si Shiro tungkol doon pero sumagot na mas sanay siyang lumaban sa ganitong uri ng mga halimaw. Sumasang-ayon si Clay sa kanya, ngunit pinaalalahanan pa rin siya na sa mga sitwasyong tulad nito, kailangan nilang magtulungan bilang isang koponan upang talunin ang kanilang mga kaaway. Hinihiling niya kay Shiro na medyo umasa pa sa kanya at kay Vel,
at si Shiro at si B ay humihingi ng paumanhin dahil hindi nila naisip iyon ng mag-isa. Tinapik-tapik sila ni Clay para sabihing okay lang, at pagkatapos ay nagpasya silang hilahin muna ang alimango palabas ng kuweba. Kapag natapos na sila dyan, minina ni Shiro at ng iba ang mga kristal ng Ildrate sa lugar, ngunit sinabi niya sa gabay na dwarf na nakakakuha pa rin siya ng mga pagbasa mula sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Iminumungkahi niya na maaari nilang galugarin ito upang makahanap ng mas malaking halaga ng Ildrate, at nagsimulang umiyak ang dwarf na si Zambo dahil nakahanap si Shiro ng bagong mineral vein para sa kanila, nang makita niya itong ganoon. Sa tingin ni Shiro, baka lahat ng kakaibang pagbabagong nangyayari sa buong kontinente ay dahil nakilala niya ang tatay ni B. Nararamdaman niya na binago ng kanyang mga ginawa doon ang takbo ng kasaysayan, at ngayon ay natanto na niya sa wakas kung ano ang nais ng Diyos ng K-pop nang ipadala siya nito sa mundong ito. Habang nagsisimulang umuwi ang kanyang mga kaibigan, napagtanto ni Shiro na ang kanyang makasariling mga kilos ay nagsimula ng baguhin ang mundo, at umaasa siya na ang pagbabagong ito ay magiging positibo. Hindi nagtagal, bumalik ang lahat sa kastilyo at sinabi ni Shiro sa hari na ligtas nilang natapos ang kanilang investigasyon at natalo pa nga ang pinakamalaking banta doon. Natutuwa ang hari sa balitang iyan, ngunit gusto pa rin niya ng opisyal na kumpirmasyon mula kay Zambo, na sabik na nagkwento sa hari tungkol sa sandaling natalo ni Shiro ang halimaw na alimango. Pagkatapos ay hiniling niya kay Shiro na ipakita ang halimaw sa hari, at nagpasya siyang tuparin ang kanyang kahilingan. Binuksan niya ang kanyang mahiwagang bag, at biglang lumabas mula rito ang nagyayelong alimango. Nanginginig ang buong silid-luklukan sa bigat ng halimaw, at hindi makapaniwala ang hari sa kanyang nakikita. Lumapit siya para lubos na maunawaan ang laki ng halimaw, at pagkatapos ay ipinahayag na ang matapang na ginawa ni Shiro ay karapat-dapat gantimpalaan. Agad na hiniling ni Shiro ang halimaw bilang gantimpala niya, at nagulat ang hari dahil wala siyang nakikitang halaga doon. Hindi nagtagal pagkatapos nito, lumabas sa lungsod si Shiro at ang kanyang mga kaibigan, at natuwa si Vel, dahil marami silang nakuhang salapi mula sa hari. Gayunpaman, walang pakialam si Shiro doon dahil pinapangarap niya ang lahat ng paraan kung paano niya lulutuin ang alimango. Medyo kinilabutan si Clay sa katotohanang parehong nagiging dululu sina Shiro at B sa random na mga sandali, pero sinabi ni Shiro sa kanya na mas mahalaga ang alimango kaysa sa iniisip niya. Kinabukasan, nakatanggap si Vel ng Pegasus bilang regalo mula sa hari, dahil nalaman nito na naghahanap siya ng isa. Tuwang-tuwa si Vel na makita ang kabayong may pakpak, at samantala, ibinigay ni Zambo kay Clay ang kanyang naayos na sibat. Sumakay si Vel sa Pegasus, sinasabi kay Shiro na para sa kapatid niya ito, kaya agad siyang uuwi kasama ito. Sinabi niya sa kanya na malaki ang utang niya rito, at kahit naguguli niya ang buong buhay niya sa pagbabayad nito, baka hindi pa rin sapat. Sumagot si Shiro na naayos na dahil nakakuha siya ng alimango. Sa sandaling iyon, dumating ang kanilang karwahe at nagpaalam si Shiro kay Vel. Sinabi niya sa kanya na tiyak na magkikita silang muli at umalis na dala ang ideyang iyon. Ilang araw pagkatapos noon, nakarating na sina Shiro at Clay sa kanilang lungsod at malugod silang tinanggap ng bunny girl na si Senpei. Nagulat siya nang makita silang magkasama at tinanong kung bumuo sila ng koponan. Sabi ni Shiro, sumama lang si Clay, pero pinutol siya ng Lizardman at sinabing talagang bumuo sila ng koponan. Talagang nasasabik si Arya nang marinig ito, at agad siyang tumakbo para ipaalam sa Guildmaster. Habang sinisilip ni Shiro si Clay, sinabi ni Clay sa kanya na nagpasya siyang sumama sa kanya ng mas matagal, dahil alam niyang hindi lang ordinaryong tao si Shiro, at kailangan nila ng isang matino para bantayan siya. Bagaman hindi sigurado si Shiro sa pagtutulungan nila ni Clay, gusto na ni Vel ang ideya at nagsimulang umikot sa paligid niya. Pagkatapos mag-isip ng matagal, napagpasyahan din ni Shiro na hindi naman masamang maglakbay kasama siya, at umupo sila para pag-usapan ang pangalan ng kanilang grupo. Sa mungkahi ni Clay, nagpasya silang tawagin ang kanilang sarili na Asher Black Brigade at opisyal na magrehistro bilang isang koponan. Pagkatapos nito, pumunta si Shiro sa pandayan kasama ang mga kristal ng Ildrate, habang sinuri ni Ribble at ng kanyang amo ang kristal. Tinanong ni Shiro kung sapat na ba ito para gawin ang espada na gusto nila. Bigla silang nagsimulang manginig parang lumang Nokia, at nagpanik si Shiro, nagtataka kung mas mahirap ba makatrabaho si High Purity Ildrate.
Gayunpaman, biglang nagsimulang sumigaw at umiyak ang dalawang panday, dahil hindi pa sila nakakita ng ganitong mga kristal na may mataas na kadalisayan noon. Sabi ng panday na si Master, hindi pa niya nakita ang ganito karaming Eldritch sa loob ng 120 taon niya bilang panday, at kahit si B ay umiyak dahil gusto niyang makasali. Natutuwa si Shiro na nagustuhan nila ang mga kristal na dinala niya para sa kanila, pero pagkatapos ay sinabi ni Rebel na hindi nila kayang bayaran siya ng sapat para sa lahat ng Eldritch. Sinabi niya sa kanila na pareho pa rin ang kanyang kahilingan, at gusto lang niya ng gawang kamay na pares ng gunting. Gayunpaman, handa siyang ipagpaliban muna iyon dahil gusto muna niyang gumawa si Rebel at ang kanyang amo ng isang espada na mananalo sa paligsahan sa pagpanday ng espada, kalahating buwan mula ngayon. Habang nag-e-enjoy si Shiro sa tanghalian at inumin sa isang inn, dumating doon ang Fury na may dalang sulat mula sa isang marangal na nais siyang makita kaagad. Ayaw makipag-ugnayan ni Shiro sa isang maharlika at nagkunwaring inaatake sa puso sa kanyang bato, pero sinabihan siya ni Clay na tigilan ang pagiging tanga. Kahit ang Balbon ay sinisigurado sa kanya na si Lord Belmont ay hindi naman masamang tao, at nagpasya si Shiro na buksan ang kanyang sulat. Nakita niyang nakatugon ito sa kanya at kay Clay dahil sila ay isang koponan at binabanggit ni Lord Belmont ang pagbibigay ng karangalan sa kanila. Nagtataka si Shiro sa bagay na ito at nagtataka kung ano ang gusto niyang kapalit, ngunit alam ni Clay na gusto lang makita ng marangal ang sanggol na dragon. Nag-alala si Shiro sa sinabi nito at niyakap si B, tinanong kung gusto siyang nakawin ng Belmont. Gayunpaman, parehong naniniwala si Clay at ang may balahibong nilalang na hindi gagawin ni Belmont iyon, at bukod pa roon, wala rin siyang autoridad para gawin iyon. Hindi nagtagal pagkatapos nito, dinala sina Shiro at Clay sa mansyon ng Panginoon, na sakay ng isang marangyang karwahe, at lahat sa lungsod ay patuloy na nakatingin sa kanila. Nagtataka si Shiro kung bakit sila interesado ng ganoon at sumagot si Clay na pangarap ng bawat manlalakbay na maimbitahan sa mansyon ng isang marangal, dahil kung susuportahan ng isang marangal ang isang manlalakbay, tiyak na magiging maganda ang buhay nila. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa mansyon ng Panginoon at namangha si Shiro sa nakita niyang antas ng kayamanan. Huminto ang karwahe sa harap ng kastilyo ng Panginoon at isang katulong ang lumapit doon upang ihatid sila papasok. Isang grupo ng mga katulong ang nagbigay daan sa kanila at natuwa si Shiro dahil palagi niyang gustong salubungin ng mga katulong. Sa sandaling iyon, may isang arroganting mababang uri na bata ang tumatakbo doon, at agad siyang lumapit kay Shiro at B. Tinanong niya kung ito ba ang baby dragon, at pagkatapos ay sinabi niyang inaasahan niyang medyo mas matalino ito. Bigla siyang itinuro si B at sinabing sa kanya na ngayon ang baby dragon. Nagulat at natakot sina Shiro at B nang marinig ito, at nagtago si B sa likod niya. Sinabi ni Shiro sa masamang loob na mababa na hindi siya makatuwiran, at sinabi naman niya sa kanya na ang mga dragon ay mararangal na nilalang at tanging isang marangal na tulad niya lamang ang makakapagpalaki ng isa. Mabilis na natanto ni Shiro na hindi tinatabla ng loika ang batang babae, kaya sinuri niya ang mga estatistika nito at nalaman na ang pangalan nito ay Tirish, at siya ang 14 na taong gulang na anak ni Lord Belmont. Nagtataka siya kung paano haharapin ang hindi makatuwirang batang babae na ito, at pagkatapos ay nagpasya siyang maging malambot sa kanya. Lumuluhod siya sa harap ni Tirish at tinatanong siya kung bakit niya iniisip na karapatan niya ang dragon. Nervous na sinabi ng batang babae na sinabi sa kanya ng kanyang butler na may isang adventurer na may dragon, kaya natural lang. Gusto niya iyon. Sabi niya, sinabi rin sa kanya ng butler na kapag nakikitungo sa mga hanggal na adventurer, dapat siyang kumilos ng may dignidad at manindigan. Galit na galit si Shiro sa butler ngayon, pero pagkatapos ay sinabi niya kay Tirish na si B ay pamilya niya at hindi niya dapat subukang agawin ito. Nagulat ang batang babae nang marinig iyon, at habang sumasagot si B sa kanya, mas lalo siyang nagulat dahil hindi niya kailanman inisip na sapat ang talino ng sanggol na dragon para maunawaan ang salita ng tao. Bigla siyang umiyak at humingi ng paumanhin kay Shiro dahil sa pagiging bastos niya nang hindi namamalayan ang kanilang ugnayan. Lumilipad si B para pakalmayan siya at sobrang natuwa si Tirish kaya niyakap niya ito. Agad na bumalik si B kay Shiro na nagtanong sa dalagita kung bakit niya gustong-gustong magkaroon ng dragon. Sumagot si Tirish na gusto niyang ipakita ito sa kanyang ina.
Sa sandaling iyon, dumating ang kanyang ama doon at nagulat si Shiro nang makita kung gaano kabata at gwapo ito, at hindi siya makapaniwalang ito ang maharlikang tumawag sa kanya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Lord Belmonent at binati si Shiro. Sinasabing marami na siyang narinig tungkol sa kanya, umupo sila para magkape at unang humingi ng paumanhin si Belmonent para sa pag-uugali ng kanyang anak. Agad na nagsimula sa negosyo si Clay at tinanong kung bakit niya sila pinatawag dito. Sumagot si Belmonent na tungkol ito sa kanyang asawa. Nagulat si Clay nang marinig ito at ipinaliwanag kay Shiro na matagal nang nakarete sa kama ang asawa ni Belmonent. Kinumpirma ng marangal, sinasabing narinig niya kamakailan ang isang chismis tungkol kay Shiro na ginawang malakas at malusog ang isang mahina at may sakit na lalaki sa loob lamang ng isang araw, at nais niyang humingi ng tulong nito sa paggamot sa kanyang asawa. Naisip ito ni Shiro at naramdaman niyang kailangan niyang maging maingat sa pagtrato sa babae dahil sapat ang lakas ng kanyang mahika upang mapaunlad si Clay. Sinabi naman ni Belmonent sa kanya na gusto ni Tirish ng dragon para sa kanyang ina dahil naisip niya na kung may cute na nilalang na mananatili sa tabi niya, gaganda ang kanyang kalusugan. Nagsimulang manginig si Clay habang pinipigilan ang kanyang luha nang marinig ito, at hindi man lang magawa ni Bion. Nang makita silang ganoon ka-emosyonal, nagkaroon ng guilt trip si Shiro kaya pumayag siya, pero ayaw pa rin niyang magkaroon ng anumang panganib. Gayunpaman, matapos mag-isip sandali, nagpasya siyang iligtas ang buhay ng babae at tinanggap ang kahilingan. Pinangunahan ni Belmonent ang lahat patungo sa silid ng kanyang asawa at natuklasan ni Shiro na napakaburara nito. Mukhang mapatla talaga ang asawa ni Belmonent at nakalabas ang mga buto niya sa balat. Nagulat si Shiro nang makita siya at tinanong niya ang maharlika kung maaari niyang pasiglahin ang silid bago simulan ang paggamot. Nalaman niya na alerdik ang babae sa sikat ng araw, kaya nagpasya siyang i-scan ito sa mahinang ilaw. Natuklasan niya na sapat ang sakit ng katawan nito para abalahin ang isang buong ospital sa paggamot sa kanya. Sinabi niya kay Belmonent na kaya niyang gamutin ang karamihan sa mga sintomas nito, ngunit may isang kondisyon na tinatawag na pagkalason sa Ivor na wala siyang kaalam-alam. Nanatili siyang tahimik habang iniisip ang kanyang mga pagpipilian at pagkatapos ay tinanong ang maharlika kung magtitiwala ba siya sa isang hindi kilalang manlalakbay ng buhay ng kanyang asawa. Sumuko na ang babae sa pag-asa na gumaling at gusto na lang niyang maiakap ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Kaya nagpasya si Belmonent na tumalon sa pananampalataya at hiniling kay Shiro na iligtas ang kanyang asawa. Habang nagmamakaawa si Belmonent na iligtas ang kanyang asawang si Mule, na tumutulo ang luha sa kanyang mukha, tinanggap ni Shiro ang kanyang kahilingan. Tinanong ni Clay si Shiro kung gagamitin niya ang parehong paraan para gamutin ang mahinang babae, pero tumanggi siya. Ang ginamit niyang paraan kanina ay kumukonsumo ng maraming mana para pagalingin ang katawan, pero wala si Mule niyan ngayon at malamang na mamamatay siya kung gagamitin niya ang paraang iyon sa kanya. Nagpasya siyang gamutin muna ang kanyang mga sintomas, simula sa kanyang mahinang mata na sumasakit kahit kaunting sikat ng araw ang pumasok sa silid. Ginagamit niya ang spell na pagpapagaling sa kanyang mga mata, sinisigurado na hindi siya gumagamit ng maraming mana ng sabay-sabay, dahil makakasakit din iyon sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapagaling sa mga mata, hiniling ni Shiro kay Mule na buksan ang mga ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata at sa kanyang lubos na kasiyahan, mas malinaw na ang kanyang paningin ngayon. Masaya na siya sa resultang ito, pero mas marami pang maibibigay si Shiro. Inilabas niya ang kanyang tungkod mula sa kanyang bag at pagkatapos ay gumamit ng isang salamangka upang buuin ang buong silid sa isang iglap. Ang makapangyarihang spell ay nagtatanggal ng lahat ng dumi mula sa silid at binubuksan ang mga bintana sa parehong oras. Habang bumubuhos ang sikat ng araw sa silid, tinanong ni Belmonent ang kanyang asawa kung okay lang siya at nagsimula itong umiyak habang sinasabing hindi na nasasaktan ang kanyang mga mata sa sikat ng araw. Habang ipinagdiriwang nilang dalawa ang masayang okasyong ito na may luha sa kanilang mga mata, napansin ni Shiro ang isang katulong at ilang katulong na nakatingin sa kanila mula sa likod. May nararamdaman siyang kakaiba talaga sa butler at sinabi niya kay Belmonent na dapat silang pumunta sa ibang lugar para mag-usap. Pagkarating nila sa silid-aralan ni Belmonent, ibinunyag ni Shiro na nagdurusa si Mule sa isang bagay na tinatawag na pagkalason sa Ivor. Agad na natanto ni Belmonent na sinasadya siyang nilalason ng isang tao,
ngunit may isang bagay na mas nag-aalala sa kanya kaysa doon. Sinabi ni Shiro sa kanya na dahil hindi niya alam ang mga detalye tungkol sa lason ni Ivor, hindi niya lubos na magagamot si Mule. Tinanong niya si Belmonte kung makakakuha siya ng panlunas mula sa kung saan, at nalungkot ang Maharlika nang sumagot na walang panlunas. Ang lason ng Ivor ay isang sinaunang lason na itinuturing na nawala sa paglipas ng panahon, at nawala rin ang kaalaman tungkol sa lunas nito. Sumagot si Shiro na kung may ibang makakagawa ng lason ngayon, nananatili pa rin ang kaalaman, at dapat nilang subukang muling likhain ang lason upang makahanap ng panlunas. Sumagot si Clay na hindi nga nila alam kung anong mga sangkap ang ginagamit para gawin ang lason, pero sa sandaling iyon, nagkaroon ng ideya si Belmonte. Ibinunyag niya na ang kanyang mga ninuno ay nagtipon ng mahahalagang talaan ng kasaysayan bilang libangan at maaaring may impormasyon doon na kailangan nila. Gayunpaman, karamihan sa mga dokumentong iyon ay nasa sinaunang wika na walang sinuman ang makakaintindi ngayon. Sa kabutihang palad, hindi iyan problema para kay Shiro, na ang kakayahan sa pagsasali ng wika ay nagpapahintulot sa kanya na isalin ang sinaunang teksto sa Hapon. Hindi pa rin niya alam kung aling mga libro ang makakatulong, kaya pinaliitan niya ang kanyang paghahanap sa mga keyword tungkol sa lason, at nakahanap ng isang libro na may impormasyon tungkol sa halaman ng Ivor. Gayunpaman, kakaiba ito kay Shiro, dahil ito ay isang tala sa tala-arawan na isinulat ng isang nagngangalang Pola-Pola, na nagsasabing siya ang pinakamagandang manlalakbay kailanman. Nagpasya si Shiro na lubos na maging karakter at kumilos na parang isang cringe dolulo na teenager habang binabasa ang tala-arawan. Ayon dito, nakakita si Pola ng malaking bato na hugis kabayong may pakpak malapit sa isang malaking lawa, at sa tabi ng bato, may mga kumikinang na gintong bulaklak. Kaagad na tinakpe ni Clay ang bibig ni Shiro bago pa man siya makapagkalat ng mas nakakahiya at nakakasira ng utak, at pagkatapos ay sinabi kay Belmonte na alam niya ang lokasyon na binanggit sa tala-arawan. Naglabas siya ng mapa at tinuro ang isang lawa sa labas ng teritoryo ni Belmonte na may estatwa ng Pegasus. Sabi niya baka makita nila doon ang bulaklak ng Ivor, pero sa kasamaang palad, 5 araw pa ang layo ng lugar kahit sakay ng karwahe. Sabi ni Shiro, aalis sila kaagad, at nagsimulang mag-ayos si Belmonte para doon, habang binabantayan sila ng nerd na butler at nagpadala ng kalapati na mensahero. Samantala, naglagay si Shiro ng magic stone na may barrier sa labas ng kwarto ni Mule. Sinabi kay Belmonte na ito ay upang protektahan ang kanyang asawa kung may sumubok na saktan siya. Sa sandaling iyon, tumatakbong dumating si Tirish at humingi ng paumanhin kay Shiro dahil sa pagiging bastos niya sa kanya kanina. Sinabi niya sa kanya na talagang masakit ang mga salita nito, pero papatawarin niya ito dahil napagtanto nito ang pagkakamali nito ng mag-isa. Sinabi niya sa kanyang paunlarin ang mahalagang kasanayan sa pag-amin ng kanyang mga pagkakamali dahil makakatulong ito sa kanyang paglago bilang isang tao, at hiniling din niya sa kanyang maglaan ng oras at pag-isipang mabuti ang mga bagay sa halip na magmadali sa isang conclusion. Luhaan siyang nangako na gagawin niya iyon, at pagkatapos ay sinabi ni Shiro na kapag wala na siya, baka may sumubok na baliktarin siya laban sa kanya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na kontrabida o manloloko. Gusto niyang iulat niya ang bagay na ito sa kanyang ama sa halip na maniwala sa sinasabi sa kanya, dahil makakatulong ito upang maiwasan ang anumang hindi kanais-nais na insidente. Sa gayon, sumakay sina Shiro at Clay sa kanilang mga unicorn at nagmadaling pumunta sa kanilang patutunguhan. Nagpalabas ng mga salamangka si Shiro para bawasan ang timbang at dagdagan ang timbang ng lahat sa kanila, at nagsimulang tumakbo ng mas mabilis ang mga kabayo kaysa sa inaakala niya. Mabilis silang nakarating sa lokasyon, ngunit lubos itong ikinadismaya ni Shiro. Sinabi ni Clay sa kanya na may maunlad na nayon dito noong huli siyang dumaan pero tila biglang lumala ang mga bagay. Sana hindi natuyo ang lawa dahil sa tagtuyot, ngunit sinigurado ni Clay sa kanya na napakalaki ng lawa para matuyo ng buo. Gayunpaman, ang lawa ay nasa mas kritikal na kondisyon kaysa sa mga nakapaligid na lugar. Mukhang marumi ang tubig, at may mga patay na puno sa loob ng lawa. Sinuri ni Shiro ang lawa at natuklasan na nilason ito gamit ang isang lason na matatagpuan sa sungay ng Gar-Inode Buffalo Monster. Sinabi ni Shiro kay Clay na mukhang sinadyang nilason ng isang tao ang lawa. Pero bago pa siya makapagpaliwanag, dumating na ang mga taga-nayon doon na handang labanan ang mga mananakop.
Tiningnan lang ni Shiro ang mahihina at takot na mga taga-nayon at nilapitan sila para mapag-usapan ng mapayapa ang mga bagay-bagay. Sabi niya, mga manlalakbay sila na naghahanap ng mga bihirang materyal, at hindi madaling maniwala sa kanya ang mga taga-nayon. Gayunpaman, nang ipakita ni Clay ang kanyang arangk armband, agad na ibinaba ng mga taga-nayon ang kanilang mga armas. Tinanong sila ni Shiro kung maaari nilang ikwento sa kanya ang higit patungkol sa nangyari dito. Pero sa sandaling iyon, may isang lalaki ang bumagsak dahil sa kahinaan. Natuklasan ni Shiro na napakagaan ang kanyang katawan at agad na nahulaan na walang sapat na pagkain ang mga taga-nayon. Dinala muna siya ng mga taga-nayon sa kanilang nayon, na wasak-wasak dahil sa tagtuyot. Sinabi nila kay Shiro na 10 buwan na ang nakalipas, biglang nagkaroon ng lason ang lawa at namatay ang mga isda. Naging masyado ring marumi ang tubig sa ilalim ng lupa para magamit, at lahat ay nasa desperadong sitwasyon. Sa mismong oras na iyon, dumating sa nayon ang isang mangangalakal na nagngangalang Engash at nag-alok na iligtas ito kapalit ng gintong bulaklak na tumutubo malapit sa lawa. Ang lokasyon ng bulaklak ay isang lihim na matagal nang binabantayan ng kanilang nayon, dahil itinuturing itong isang banal na bulaklak. Gayunpaman, desperado sila at pumayag na bigyan si Engash ng isang bulaklak bawat buwan kapalit ng 60 barrels ng tubig. Sapat na iyon para inumin nila, pero hindi sapat para sa mga pananim, at iyon ang dahilan kung bakit matagal nang nagugutom ang mga taga-nayon. Naiintindihan na ni Shiro ang sitwasyon ngayon at sinabi niya sa mga taga-nayon na parang kontrabida si Engash. Ayaw nilang maniwala sa kanya dahil si Engash ang tumutulong sa kanila. Pero sinabi ni Shiro sa kanila na gamitin naman nila ang kanilang utak minsan at isipin kung gaano kaina ang timing ng kanyang pagdating. Ibinunyag niya na sinadyang nilason ng isang tao ang lawa, at walang ibang may gawa kundi si Engash, na humihiling ng isang makamandag na bulaklak bawat buwan kapalit ng tubig. Nararamdaman ng mga taga-nayon na nagkakagulo ang kanilang buong sistema ng paniniwala sa pagkarinig nito, ngunit si Shiro ay galit na galit. Sinumpa niyang dudurugin niya mismo si Engash at ang kanyang masamang mga plano, ngunit bago yon, nagpasya siyang tulungan ang nagugutom na mga taga-nayon. Hinihiling niya kay Bee na gamitin ang kanyang espiritong mahika, at ang sanggol na dragon ay lumilipad sa itaas ng mga ulap, gamit ang kanyang mahika upang magpaulan. Pagkatapos bigyan ng kaunting ulan ang mga taga-nayon ng tubig at maraming pag-asa, sinabi ni Shiro kay Bee na huminto. Pagkatapos ay binigyan niya ang lahat ng instant shower, dahil ilang buwan na silang hindi naghuhugas. Nagulat ang mga taga-nayon sa nangyari, pero hindi pa rin tumigil si Shiro at ginamit ang kanyang mahika para ayusin ang kanilang mga bahay. Susunod, inilabas niya ang kanyang malaking wok at nagluto ng masarap na nilaga para sa buong nayon. Kapag nakarating na ang lahat, nagpasalamat ang pinuno ng nayon kay Shiro, at tinanong kung paano nila siya kailanman mababayaran. Sumagot si Shiro na pwede na lang siyang mag-ani ng mga bulaklak ng gering, dahil kailangan niyang maghanda ng lunas ng Mad Alien. Handa ang pinuno ng nayon para dyan, ngunit habang nagsisimula siyang mag-isip ng isang bagay, dumating ang mga bata doon at sinabihan si Shiro na makipaglaro sa kanya. Sinabi ng pinuno sa kanya na umalis dahil abala sila ngayon, ngunit sinabi ni Shiro na okay lang dahil gusto niyang makita ang mga bata na malusog at mapaglaro. Sinusundan niya ang mga bata sa kanilang lihim na base, na karaniwang isang bodega para kolektahin ang mga prutas ng Lydes na tumutubo malapit doon. Ipinaliwanag ng pinuno ng mga bata na tanging ang nectar mula sa mga bulaklak lamang ang matamis, at ang mga prutas ay napakaalat, kaya itinapon nila ang mga ito. Sinusubukan ni Shiro kung may makikita ang kanyang mga kakayahan tungkol sa prutas, ngunit walang lumalabas kundi blankong screen. Gayunpaman, nakita niya ang isang pamilyar na brown na likido na tumutulo mula sa mga prutas, at habang tinikman niya ito, naalaala niya ang lasa ng toyo na matagal na niyang namimiss. Sa parehong oras sa mansyon ni Belminon, nagmamadaling pumunta si Tirish sa silid ng kanyang ina nang marinig ang tunog ng alarma. Bago umalis sa mansyon, naglagay si Shiro ng espesyal na magic alarm sa silid na magti-trigger kung may sinumang may masamang intensyon na susubukang pumasok. Nagtataka si Tirish kung sino ang impyernong tao na iyon, ngunit pagdating niya sa silid, nakita niya doon ang kainahinayang butler na si Bernard. Natatakot siya sa kanya at sinasabihan siyang lumayo sa kanya, at tinanong ni Bernard kung ano ang problema. Tinanong niya ito kung sinisikap nitong patayin ang kanyang ina,
At kalmadong tinanong ni Bernard kung bakit niya iisipin iyon. Ibinunyag ni Tirish na naglagay si Shiro ng alarma para matuklasan ang mga masamang intensyon, at nagsimulang kutsain siya ng katulong. Sabi niya ang mga adventurer ay walang modo, sakam na mga hanggal at hindi dapat seryosohin ni Tirish ang mga ito. Sabi niya, pera lang ang habol ni Shiro, at naglalagay siya ng mamahaling pero walang silbing mga alarma para mangikil ng pera sa ama nito. Tirish ay tumatangging maniwala sa kahit isang masamang bagay tungkol kay Shiro, ngunit tinanong siya ni Bernard kung magtitiwala siya sa isang random na adventurer, o sa isang butler na matapat na naglingkod sa kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Nagsimulang magpanik ang batang babae sa nangyari, pero sa swerte, dumating si Belminon sa tamang oras. Dali-daling lumapit si Tirish sa kanya at sinabing may mahalaga siyang ire-report. Narinig ni Belminon ang magkabilang panig ng kwento ni Tirish at Bernard sa kanyang opisina, at sumang-ayon siya sa butler na baka sinusubukan silang lokohin ni Shiro. Gayunpaman, katotohanan na ginawang mas mabuti ni Shiro si Mule, at ang kanyang alarma ay nagpapahiwatig na si Bernard ay isang panganib sa kanya. Kaya naman, nagpasya siyang subukan ang lahat. Sa sandaling iyon, nagdala ng pitsyel ng tubig ang punong butler sa opisina at nagpanik si Bernard nang makita ito. Binuhusan siya ni Belminon ng baso, sinasabing wala siyang paraan para malaman kung sino ang tunay na kaaway, kaya sisimulan niya sa pagpapatunay kay Bernard ng kanyang kawalang kasalanan. Sinabi niya kay Bernard na inumin ang espesyal na tubig na palagi niyang daladala, na sinasabing mapapabilis nito ang paggaling ni Mule. Nagsimulang maguluhan ang butler sa sinabi nito, at pagkatapos ay binuhusan ni Belminon ng tubig ang mukha niya. Nagsimulang sumigaw si Bernard na parang aso, sinasabing may lason ang tubig, pero nagkataong pinaglaruan lang siya ni Belminon. Ininom niya ang tubig dahil normal na tubig lang ito mula sa gripo, at ang lason na ibinibigay ni Bernard kay Mule ay nasil na. Pagkatapos ay inutusan ni Belminon ang kanyang mga gwardya na ilayo ang kriminal, at pagkatapos nito, ibinigay sa kanya ng punong butler ang isang sulat na natagpuan niya sa kwarto ni Bernard kanina lang. Nagulat si Belminon dahil nakasulat sa kodigong wika ang sulat, at napagtanto niya na napakatalino ng sinumang nasa likod nito. Kasabay nito, pumunta ang mga ngalakal sa gash sa nayon at nagsimulang kumatok sa pinto ng pinuno. Habang lumalapit ang isa sa mga taga-nayon upang tingnan kung ano ang nangyayari, nagulat siya nang makita ang mga ngalakal, na nagsasabing mas maaga siyang dumating ngayon upang kunin ang bulaklak. Unang sinabi ng taga-nayon sa kanya na may mga adventurer na sinasama ang pinuno sa isang paglilibot, at pagkatapos ay naalala na makamandag ang bulaklak. Sinabi niya sa gash na hindi na nila siya pwedeng bigyan nito, at lumalabas na handa ang negosyante para dito. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga tauhan, sinabihan silang tapusin ang mga bagay-bagay ng mabilis. Samantala, pinangunahan ng pinuno ng nayon sina Shiro at Clay sa isang lihim na kuweba. Dinala sila sa lugar kung saan tumutubo ang mga bulaklak na ginto at gering sa tabi mismo ng estatwa ng isang Pegasus.